Talakayin po natin ang programang sasagot sa mga katanungan ng mamamayan patungkol sa pananampalatayang Islam. talakayin po natin Ang programang magtutuwid sa maling kuro-kuro at maling pananaw ng napakaraming mamamayan patungkol sa pananampalataya. talakayin po natin Ang programang maghahatid ng mensahe at kaalaman sa matuwid na pananampalatayang ito. talakayin po natin Ang programang magbubuklod sa tao sa tamang pagkilala at pagsamba sa nag-iisang dakilang lumikha. talakayin po natin At narito po ang inyong tagapag-ugnay, Ahmed El Barcelona. Hello, mashallah. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Para nawala ako. Teka lang. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kapatid sa pananampalataya na nakikinig sa ating palatuntunan, talakayin po natin ng ating mahal na Ustad Ahmad Barcelon at ng kanyang tandem na si Ustad Abdullah Masangke. At magandang hapon naman po sa lahat ng mga kababayan namin na nagsusuri, na nakikinig ng pananampalatayang ito. Nawa po kayo ay gabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala. At paunang pagbati ko, syempre ang una kong babatiin yung aking sinisintang iniiwag dyan sa Sultan sa Barongis, dyan sa Maguindanao, sa Baruraw Compound. Assalamualaikum sa iyo, mahal kong asawa, kamusta ka dyan? At syempre ang buong Sali Compound dyan sa may Sultan sa Barongis, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa inyo. Inshallah ay magiging maayos ang lahat kasi ngayon hindi na tayo, posible tayong magkita-kita dahil imposible tayo magkita-kita dahil nga bukas ay mag-uumpisa na ang lockdown ng natin, ang presidente, yung diniklara niya. So wala nang eroplano, wala nang barko, at hindi na pwedeng lumabas ang mga taga Metro Manila basta-basta, no? So yun lang ang pagkakaunawa ko, no? Pero yung mga nag-panic buying, pasensya na kayo, pwede pa rin naman daw malengke sa mga grocery. Kaya nga kami, nag-panic na lang kami. Hindi kami nag-buying. So, Yes. yun nga po, bago tayo magsimula, kahit na tayo ay, alhamdulillah, kala ko walang darating na mga kapatid, ano? Narito po ang ating, papatiin muna natin yung mga kasamahan natin dito. Ang ating Kat Steven ng talakayin po natin, ang ating Abu Muad Molina. Yun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Assalamu ala man ittaba'al huda, pagbati ng kapayapaan para sa sino ang tumataak sa landas ng gabay, ang gabay ng Islam, at magandang hapon po sa ating mga tagapakinig na wala pa sa pananampalatayang Islam. At ito pang inyong kapatid, Abu Muad Molina. Sige po, patiin nyo na yung Mga dapat batiin. So, binabati ko po yung ating mga kapatiran dyan. Check wala daw po. Ay, bawal to galawin eh. Wala. Hello. Wala po. Hello. Ayan Yeah, meron na, mashallah, alhamdulillah. Alright. So hindi narinig yung yung Ulitin mo pagbati na lang natin, no? Ulit. Yan. Ayun na. Mashallah. Assalamu ala manitaba al-huda, pagbati ng kapayapaan para sa sino mang tumataak sa landas ng gabay, ang gabay ng Islam, at magandang hapon po sa ating mga tagapakinig na wala pa sa pananampalatayang Islam.
At muli, welcome po sa ating palatuntunan nagsisiwalat ng katotohanan sa likod ng usaping may kinalaman sa Islam at mga Muslim. Ang talakayan po natin ng DWAD 1098 kHz sa pitan ng inyong mga radyo na gaya ng ating nabanggit ng ating gaya na nabanggit ng ating kapatid na si Brother Haif, no, na ito ay pinangunahan ng ating butihing Ustad Ahmad Barcelon at ng kanyang co-host na si Ustad Abdullah Masangke. So wala pa yung ating Ustad bro, no? Subhanallah. At bro, pagbati nga pala bro, no, doon sa ating mga masigasig na tagapakinig dito sa loob ng compound, no, sa Correctional Institute for Women na masigasig nating tagapakinig, no. Actually bro, hindi lamang ang mga kapatirang Muslima ang nakikinig dito sa atin, pati na yung mga wala sa pananampalatayang Islam, yung mga Kristiyano, no. Talagang tutok din sila sa ating palutuntunan at nag-aaral sila ng ating pananampalatayang Islam. So binabati po natin yung ating kapatid diyan, no, sa CIW, si Sister si IM Khadija. Actually bro, ito, nako, subhanallah, itong babatiin ko na pangalawa ay siya ay namayapa na noong nakaraang araw, no, si Sister Bailin Ramba. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. At alhamdulillah, no, si Sister Rakima Abubakar, Sister Raihana Matas, Sister Remy Datukali, Sister Marina Lau, Sister Noraida Acob, Sister Christina Gustafson, Sister Raga Saripada, Sister Sakalud, Sister Sara Sakaludan, Sister Solaika Orian at lahat ng alive students. At pagbati rin po sa aking dalawang may bahay, si Sister Mariam at Sister Khadija. Ito po yung kapatid, Abu Muad Molina. Tingnan nyo, swabing-swabi talaga, no? Yes, oh my. Yan ang original na swabi. Lakas ng dating. Hindi po tayo yung nagsaswabi-swabi, may original talaga. Sunna daw yun, sunna. Sunna. Legit na swabe. Ito po ang ating ang mahal na estudyante ng ating Ustad Ahmad Barcelona. Lahak ba? Inshallah, napapalit kayo. Successor. Grabe, hindi natin mapapantay ng galing ni Ustad. Successor, Lahak. Pero mananatili yung uniqueness na galing ni Ustad Ahmad Andito Barcelona. na po ang ating Brian Gamis. MashaAllah. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'ad. Wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh po sa lahat ng mga kapatirang Muslim na ngayon ay nakikinig at sumusubaybay sa atin pong palatuntunan. Ang talakayin po natin dito lamang po yan inyong matatagpuan sa CBS DWAD 1098 kHz AM. At meron din po tayong FB Live na mapapanood nyo po sa CBS DWAD Facebook page. Yan po. Syempre, una po sa lahat, para hindi na po masyado maging mahaba po, babatiin ko po ang aking pinakamamahal na boss, ang siya pong tumulong sa akin para magkaroon po ng work. Ating pong, isa rin po sa napakagaling na estudyante ni Ustad, dati po, mashallah, ang kanya pong pangalan ay ang ating pong sister na si Ma'am. Ano siya, administrative officer ng Bureau of Quarantine po, ano po, o yung katumbas nito sa ibang company, kung ilalagay mo sa company sa organizational chart nila is manager or supervisor ng isang departamento. Yes, po. So, binabati ko po si Sister Natalia Cantilla at ang kanyang anak na si Hadia Soledad. Assalamualaikum po at nakikinig po sila ngayon, alhamdulillah. Siyempre, binabati ko rin po yung mga Muslim personnels dyan po sa kagawaran ng Bureau of Quarantine po, yung mga ka-workmates ko po, si Sir Kim and behalf of his family. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh po. At siyempre, binabati ko po ang aking mga magulang na inshallah patuloy lang po na sumusubaybay at nakikinig, sumusuporta po sa atin pong landas na matuwid na ginagawa nating pagdadawa, inshallah. At binabati ko rin po yung, syempre, mga malalapit po sa akin, ating Ustad Ahmad Barcelon, nandyan lamang po sa labas, syempre, hindi pumapasok, naghihintay lang po, alam niyo naman po, laging gusto niya nakikinig po sa ating mga brothers, yes, syempre po, kumbaga lahat ay binibigyan po niya ng pagkakataon na maka-experience dito po sa ating radio. Siyempre, ang ating mahal na chinito po, assalamualaikum po, at yung tropang payatas po, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh po.
sa inyong lahat. Ano po, syempre yung aking brother po na inshallah na lockdown na ng kanyang misis. Hindi na nagpunta dito. Hindi na nagpupunta dito eh. Si Brother Abdullah Josh. Na lockdown na po ata ng kanyang misis eh. Ayaw na pumunta dito eh. Hindi ko alam kung bakit eh. Inshallah sana nakikinig kayo diyan at yung yung mga student po natin diyan sa sa Antipolo, sa Kogyo, Padilla. Mashallah. Syempre binabati ko rin po ang ating alam mo na, ayun po, binabati ko po ang aking yes, soon to be. Ayan po, soon to be, my future, si Kihara po Abilian. At ang kanyang pamilya po, si Sheikh Amir po, inshallah, sana makarating po dito. Alhamdulillah, assalamualaikum po. Mashallah. Brother, bati. Meron po tayong bisita, no? Actually, ating brother Muhammad. Bismillah. Ano po to? Import pa po na to ng Saudi, ha? Import. Arabo. Yeah, brother, bati naman. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum po sa lahat. Lalo sa mga kapatid dyan sa Naga, sa Bicol, sa grupo ng Bicol Islamic at sa United New Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ang pangalan mo, brother? Ako po pala si Muhammad Kawili, tubo ng Naga, Camarines Sur. Uragon din, Uragon. At Bicolano, ha? Di ba yung Uragon, Bicolano? Ano? So, brother, balik Islam ka rin, ano, brother? Alhamdulillah, balik Islam. Balik Islam po ang ating kapatid. Kasalukuyan dito sa radyo, puro balik Islam pa tayo ngayon na nandito. Mamaya, inshallah, may bisita pang darating. At papasukin na natin yung Yusuf Alpres natin para tuloy-tuloy na tayo mamaya. Bisita po pala ni Ustad Abdullah. Ito po, kaka-chat lang si Ronald Chanco yun. Taga-Jamay ng Abu Hayya. From Abu Hayya pala si brother. Yes, opo. Mashallah. Welcome po, brother. Ayan, nag-text po ang Representative ng ating mahal na Ustad. Chinito. Yes po. Mashallah. Pahabol po na pagbate. Nakalimutan ko po yung mga sisters natin dyan sa Taguig, masugid na taga-subaybay, yung grupo po ng Hayatul Mu'mina, mashallah, every Saturday meron din silang seminar. Ewan ko lang kung meron sila ngayon because of the yung coronavirus. Pero inshallah, magpatuloy po yung inyong ibada. Napakabuting gawain po yan. Saludo po ako sa inyo mga sisters. Allahu Akbar. Pahabol din ng pagbati kaya sa ating mga Sultan, ano? Sultan Eduardo Arabit na bumati lang siya ng assalamualaikum sa mga swabi daw. Waalaikumsalam, Sultan. Sumunod ka na rito, may bulalo rito. Bahala ka, di ka makakain. So, ngayon po, actually, hindi naman tayo nakapaghanda ng mga topic, ano? Pero sa kasalukuyan, meron tayong kinakaharap na mga problema. Paano ba yung natin na pwede natin maging advice sa mga kapatid natin na kasalukuyan talagang takot na takot sila sa kumakalat na sakit na marami na nasa 40 na yata sila na tinamaan ng sakit na to. Ano ba ang natin diyan, ang may papayo natin na mahal na Kat Steve namin, Abu Muad. Tungkol sa ganito, kayo ba takot mamatay ba o ano? Kasi kaya meron diyan na nasabi nila na natakot sila, baka abutan sila, subhanallah. Narito ang ating Abu Muad, habang may hinahanda lang ako na Ayan talaga bro, no? Alhamdulillah talaga mga ambush sa question, no? Dahil mga hindi naman naman nakapaghanda. Actually kasalukuyan 'to nangyayari, no? Actually Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Actually bro, no, isa to sa mga pagsubok ni Allah Subhanahu wa Ta'ala para sa mga mananampalataya kung sasamahan nila ng pagtitiis, no? Yung sabar na tinatawag. At sinabi nga sa isang hadis na si Allah Subhanahu wa Ta'ala ay nagpapadala ng parusa sa sino mang kanyang naisin. At itong mga pangyayari nito, itong coronavirus na ito, at para sa mga mananampalataya, ito ay isang habag ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya lagi natin sinasabi na dapat nandun tayo sa pagtitiis sa mga panahon na nito, no?
Actually bro, no, mayroong binanggit talaga si Allah sa Quran sa Suratul Baqarah, I think 155, no? Sabi dito ni Allah sa Quran, wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat. Wa basyiris sabirin alladhina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Sinabi ni Allah sa Quran, no, sa malapit na kahulugan, at katiyakan kayo ay aming susubukan sa mga bagay na tulad ng pangangba at pagkagutom. Ang ilan ay pagkalugi sa hanap buhay o pagkawala ng kayamanan, pagkawala ng buhay at pagkawala ng bungang kahoy na inyong pinaghirapan. Datapwat magbigay ng magandang balita sa mga matiimtiman sa pagtitiis. Sinabi dito na kung sila ay nakakaranas ng kapinsalaan, pagsubok ay nagsasabi katotohanan, kami ay nagmula kay Allah at katotohanan sa kanya kami ay magbabalik. Sila ang mga tumanggap ng mga biyaya at kapatawaran at ng habag mula sa kanilang Panginoon at sila ang tunay na napatnubayan. So dito bro talaga sinasabi ni Allah na talagang susubukin niya ang mga tao, no? Lalo na pagdating sa mga mananampalataya na talagang kasama talaga bro, no, sa buhay natin, no? Sinabi rin ni Allah sa Quran, alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. At na siya na lumikha ng kamatayan at buhay upang sila ay subukin kung sino sa kanila ang may mahusay na gawain. So ibig sabihin bro, no, bilang tao sa pangkalahatan, no, na mananampalataya ka man o hindi ka mananampalataya, talagang susubukin ka ni Allah subhanahu wa ta'ala, no, dahil kasama nga yan sa paglikha ni Allah na susubukin niya ang kanyang mga nilikha. So ito lang bro siguro masasabi ko, no. So itong coronavirus na ito, at inshallah nung makinig na lang din tayo sa mga pinapayo ng mga dalubhasa sa atin na iwasan natin yung mga lugar na kung saan apektado nitong coronavirus na to, at mayroong mga itinuturo, no, na siguro pinagbabawal ngayon yung mga sa ating mga Muslim, mahilig tayo maki-shake hands, no? Alam natin yung coronavirus, ang parte ng katawan na halos kinakapitan nitong virus na to, itong kamay natin, no? Sabi nga ng mga dalubhasa, talaga ang kamay, ito talaga yung laging naapektuhan ng mga maruruming bagay. So kung pwedeng hindi na muna tayo mag-shake hands sa panahon natin ngayon, iwasan na lang muna natin. Ang mahalaga magbatian tayo ng Assalamu alaikum, ng kapayapaan para sa iyo, sa ating mga kapatid. So inshallah, so sa ganitong mga pamaraan, inshallah maiwasan natin yung paglaganap ng sakit na ito. So ito na lang siguro masabi ko bro. Alhamdulillah. Jazakallahu khair. Jazakallah khair, Abu Muad, no? Actually kahapon nagsala ako sa Quiapo ako nagsalatul Jumma. After ng sala, may nag-announce na halimbawa mayroong isang Muslim na namatay ng coronavirus o kaya malapit doon yung kadududang kamatayan, ay minungkahi daw ng NCMF na huwag na raw paliguan o huwag nang yun yung asikaso Hugasan, wag na hugas. so ibalot na sa ilibing na agad dahil nabibilang daw siya sa shahid. No? Oo, yung dahil Iba sa ang hadith, shahid. oo. Iba ang shahid pag namatay siya ay hindi na natin sila pinapaliguan kung sa sila namatay, inililibing na, bro. di ba? Depende sa shahid bro. Yung Oo. sinasabi diyan hindi na pinapaliguan yung mga Nabaril wala ko na. naalaman ko bro, yung mga shahid na nakipaglaban sa labanan, yung nabaril o oo. mga nagkaroon ng pagdanak ng dugo, ibig So sabihin. itong shahid Oo. na kakaiba naman to. Okay ba? So kung yun ang mga payo ng ating mga scholars, Huwag inshallah. lang paliguan o dahil ilibing na agad Okay. kapag may ganyang mga Muslim na Brother Brian, sige, dagdagan mo. Natadagdagan ka ba? Bismillah. Alhamdulillah. Una sa lahat po is alhamdulillah. Whenever na may dumating po na kalugod-lugod na biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala or meron pong sakuna, ang ating mga Muslim ay ang ating mga kapatid na Muslim, una sa lahat pinapayuhan natin na tayo ay magsabi ng alhamdulillah. Alhamdulillah. Sapagkat bakit? Dalawa po ang reasons niyan. Po. Ang isang sakuna dalawang bagay. Ikaw na tinuturuan ka na lalo na mas mag-focus ka sa ibada mo. Mas lalo kang gagawa ng ibada mo. Mas lalo kang lalapit sa Allah. Kung ikaw nagdadasal ka lang ng 5 times daily prayer, dadagdagan mo to dahil sa takot mo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Namamatay ka nang hindi ka nakagawa ng ibada. Yun yung isa sa magandang
point of view nung magkaroon ng sakuna. Pangalawa, mas lalo kung humihingi sa Allah subhanahu wa ta'ala ng protection, mas lalo mo siyang naaalala. Yes, yun po isa sa good point of view ng mga ganong bagay. Lalo na kung ito'y biyaya, ganun din po. Nagpapasalamat tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala kasi siya po yung nagpapangyari ng lahat ng bagay eh. Inshallah, kung pinangyari po niya yung gantong bagay, yung pagdating ng coronavirus, magpapadala din po siya ng solusyon. Inshallah. Kung ang mga umma lang po is nagkakaisa, nananalig, nagtitiwala, buong pagtitiwala, tawakul sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wag po kayo matakot. Subhanallah. Bakit? Wala pang sakit nagbigay ng Allah ng lunas. Ano yun? Andito ang banal na Quran. Araw-araw po natin ginagawa, binabasa sa pagdarasal natin, Suratul Fatiha. Ang Al-Fatiha po, kung sa inyo pong pagkakalam, ito po isang gamot. Isang gamot po ito, hindi lang physically, pati spiritually. Kung mababasa nyo po ang tafsir ng Suratul Fatiha, ito po yung isang gamot. Napakadami nitong gamit. Yes po, So ang isang Muslim hindi dapat matakot. Pangalawa, tayo mga Muslim tinuturuan tayo ng perfect hygiene sa lahat ng bagay, sa pagdarasal natin, sa pagpunta natin sa CR. Marami po tayong instances na ganun. At isa pa po, may binabanggit ang Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran. Ano sabi niya? Mababasa po natin sa isa sa mga chapters ng banal na Quran, chapter 94, yung buong ayat, pero basahin na lang po natin itong, nandun po, kunin natin yung pinaka-point na sinasabi dito ng Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna ma'al usri yusra, fa idha faragta fansab, wa ila rabbika fargab. Ilipat mo natin sa iliwat natin sa pinakamagaang na pagkakatagalog, ang sabi po ng Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat katotohanan sa bawat hirap ay may dalang ginhawa. Inulit pa po niya ito, katotohanan sa bawat hirap ay may dalang ginhawa. Kapag ikaw na Muslim ay natapos na sa mga gawain, ikaw ay tumindig at mag-alay ng pagsamba sa Allah. At ang iyong Panginoon, ituon mo ang iyong pag-asa. So ibig sabihin, huwag ka matakot. Ituloy mo lang yung gawain mo, yung ating personal daily habit, lalo na yung pagdadasal, lalo na paigtingin pa po natin yung paggawa ng pagsamba. Bakit? Ito po yung isa sa magandang way para mapalapit tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Total, isa po sa katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala, siya po ang protector sa kanyang mga nilikha. Siya po ang nakakaalam. Siya rin ang magpapahintulot kung ikaw tatamaan ng ganitong sakit o hindi. Di ba tama naman tayo dun, mga brothers? So, kagaya po ako po, alternate every other day, naggagawa po ako ng fasting. Kasi una, para malabanan, magkaroon yung katawan ko, maging mas malakas po. Pangalawa, syempre, kung ako po tatamaan ng sakit or merong life threat sa aking buhay, is kunin ako ng Allah subhanahu wa ta'ala in the state of fasting. Allahu Akbar. Inshallah, naway papasukin niya ako sa isa sa mga pintuan ng paraiso. Ito yung Gate Ar-Rayyan, na kung saan alam naman natin kung ano yung nakapaloob doon. Inshallah. Yes po. Alhamdulillah. Yes, brother. Ikaw naman po. Bigyan po natin ng kahit konting payo buhat sa ating kapatid na Muhammad. Kahit na lang na para sa mga kapatid natin na sobra silang natatakot, nababahala, konting payo lang na bilang kapatid. Siguro po, ang mapapayo ko lang po, huwag tayong matakot sa coronavirus na sakit na yan, kasi yan ay isang padala ng Allah para sa mga taong walang pananampalataya. Kumbaga, ang katakutan natin yung naglikha sa atin. Ang sakit na yan, dadapo lang yung sakit na yan doon sa tao na nakatadhana sa kanya. Doon sa mga hindi naman wala sa kadar ng sakit na yan, hindi naman magkakaroon. Ang kailangan lang nating gawin, yung araw-araw nating alalahanin ng Allah, gawin natin yung pagsamba sa Kanya sa araw-araw, huwag tayong makakalimot, at ramihan pa natin ang mga ibada natin. Yun lang ang aking... Tingnan nyo, boses broadcaster talaga yung ating kapatid. Nahihiya pa yan, ha? Paano na lang kung hindi nahihiya yan? So,
So, yun po yung payo sa atin ng mga kapatid natin, nagbigay sila ng mga ayat at mga hadis ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, sa akin naman, para sa akin, sa ating ang coronavirus, sa ating mga Muslim ay biyaya. Alhamdulillah. Biyaya yan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga nang sabi ng ating Sheikh Ismail Molina, no, ni Abu Muad, kumpletuhin na natin ang Cat Steven ng talakayan po natin. Ito ay biyaya sa atin. Yung mga Kristiyano natatakot sila. Nagpapanik buying sila. Inuubos nila yung paninda sa mga tindahan. Inuubos nila yung pera nila. I-stock nila sa bahay nila yung mga nabili nila. Kasi may pang-panic buying sila. Kami panic na lang po. Pero alhamdulillah, ang biyaya ng Allah, dumarating yan anumang oras. So ganun, ito biyaya sa atin to, sa kanila hindi biyaya. Sa kanila pangamba, panganib. Mga kapatid namin, mga Kristiyano na nakikinig, bakit po sa amin biyaya ito? Sapagkat ito ay pagsubok ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ang pagsubok sa Islam ay biyaya. Kailanman ang pagsubok, hindi namin itinuturing to na kasawian. Dahil kapag kami po ay sinusubok, ang Muslim po ay sinubok ng Allah, ang ibig sabihin ay mahal ng Allah ang kanyang alipin, ang kanyang sinusubok. So hindi tayo dapat magalit sa Allah. Bakit merong ganyan na dumarating? Bakit? Kasi kadar to eh. Alam niyo ba ito yung pagkakataon na yung mga kapatid nating Muslim na naliligaw na nagpapabaya na, bumabalik yung kanilang iman. Yes. Sinasamantala nila na nagkakaroon sila ng takwa. Yes. Bumabalik yung takwa nila kasi paano na lang kung dapuan. Sa kanila dumapo yung sakit na ito na hindi, paano nakita ko sa ating kapatid na si Yusuf Alperes na nadidistract ako kasi gwapo kasi. Bro, pasok ka rito bro. Pasok. So, yun nga, yung paano na lang kung ang kapatid natin ay nagpabaya na sa pananampalataya at dumating yung time na ito. Kung dumapo sa kanya to, matakot tayo. Di ba? Kung walang ganyan sakit, tingnan nyo, yung mga Kampante ang isang tao, yes. Una pa ito sa sarili natin. Aminin natin sa sarili natin, minsan ganyan tayo. Yes. Nagiging mahina tayo dahil sa parang, kasi nalulunod tayo ng mundo eh. Hindi natin alam na meron tayong napapabayaan, nakakalimutan. So, ibinigay ng Allah to, biyaya sa atin. Mapit ka rito, bro. Ito po ang ating Yusuf Alperes, no? Papasok na siya. Mashallah. Bumati ka lang, bro. Bumati. Ayan, papasok po ang ating kapatid na Yusuf Alperes. Nadidistract ako, nagagwapuan ako sa'yo, bro eh. Ang gwapo mo talaga, bro. Mashallah. Tabarakallah. Bicolano rin yan siyempre. Bati ka. Ganyan talaga kami mga Bicolano. Ay, pamumati. Tatak-oragon kami. Brother, anong idadagdag mo sa kasi napapabalita na nagbabalita ka ng mga fake news. Bro, isama na natin to. Kailangan ba tayo ay magbalita ng mga nakakabahala? Sige, brother. Bati muna tayo, no? A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ahsabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa ating mga kapatid na patuloy na sumusuporta sa ating programa at sa ating mga kababayan na patuloy na nagsusuri sa pananampalatayang Islam. At binabati ko yung aking asawa at aking anak at yung aking matauhan dyan sa aking tindahan. At yung aking nanay dyan sa Angono Rizal. At yung aking mga kajamaa dyan sa Rosario Pasig. O nga bro, no? Yung ating naipost kahapon, no? Tsaka yung dalawang araw na magkasunod. Yung pagkakaroon ng panic buying, no? Hindi po namin ipinopost yun para mag-cause po ng panic sa mga tao. At lalo na doon sa ating mga kapatiran. Ipinopost po natin ito upang magkaroon ng awareness yung mga tao at yung mga kapatiran natin na meron ng ganong nangyayari sa ating paligid. Hindi para mag-create tayo ng mag-panic din yung ating mga kababayan at yung mga kapatid natin. Para maging aware din tayo na meron nagkakaroon ng ganon, na nagkakaroon ng bilihan, ng maramihan ng bilihan, para malaman natin na kailangan ba mag-iisip tayo na kailangan ba natin sumabay
kailangan din ba natin bumili ng maramihan? Kung yung ating kausap kahapon na iniisip niya na tayo yung nagkukos ng panic, nagkakamali ka rin, kapatid. At saka hindi kami nagpapakalat ng hindi totoong balita. Kasi Ayan. kami ay Muslim. Masya. Pag hindi kami nagsisinungaling, baka yung kabilang akida, yun ang nagpapahalal sa kanila ang pagsisinungaling. Sa amin, hindi. Hindi pwede yan eh. Mm. So tungkol sa sa epidemya niya na kumakalat ngayon, anong gusto mo idagdag? Yung bro, pinag-utusan din tayo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na Salam. kapag merong sinasabi nga na kung tayo nakarinig ng merong mga ganong disease na kumakalat sa isang lugar, ay sabi niya, huwag tayong pumunta doon. At kung meron naman na dito mismo, kunyari, sa lugar na ito na may kumakalat na disease, ay huwag nating puntahan. O yung, kumbaga, sasabihin mo na, qadarullah, punta ako dyan, kahit na may mga disease dyan, ang Allah ang nag-ano dyan. Hindi ganun. Kasi pinag-uutusan din tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala na ingatan natin ang ating mga sarili. Kasi pagka pumunta ka lang doon, kasi kadarala, sabi mo, parang pinabayaan mo yung kalusugan mo. Di ba? So ngayon daw ay buwan ng March, kabuwan daw ng kababaihan. No? Nakikita natin sa telebisyon. Sobrang nilang inaangat yung antas ng mga kababaihan ngayon. Subhanallah. So magdawa tayo. Dawa tayo inshallah. Inshallah. So dito sa Islam po, para sa amin, ang kababaihan ay napakahalaga. Napakahalaga sa amin ng mga kababaihan. Super halaga. Yeah. Kung pinakikita nyo sa inyong mga commercial na yung kung gaano nyo inaangat yung antas sila, mga kababaihan, babae na nanay o ate o o boss nyo na inaangat nyo ang kanilang antas, ay dito po sa amin, may isang babae na masyadong naming inangat ang antas. Ito po ay ang ating Maryam alayhisalam. Radiyallahu anha. Siya po yung ina ng ating mahal na propeta Jesus alayhisalam. So, unahin uli natin ang ating pinaka-main source na dito na si Abu Muad. Meron siyang nakaready inshallah na tungkol sa buhay ng Maryam radhiyallahu anha. Take it away, Yashek. Ang hirap talaga, bro. ng mga hindi naghahanda, no? So, kagaya nga nabanggit mo, no? Sabi nila, bro, Women's Month daw. So, yun yung mga gawain ng mga non-Muslim, bro, no? Meron silang buwan na kung saan ito yung kanilang celebration, no? Patungkol nga sa mga kababaihan. Actually, bro, no, si Maria, nababanggit siya sa Quran, no? Actually, bro, meron yung chapter no, sa Quran, na isang kabanata dyan sa Quran, chapter Mary, sa chapter 19 yan, no, ng Quran. No, kung saan dito pinapakita na pinaparangalan si Maria bilang ina ni Jesus, isang dakilang propeta ng Islam. So kami bilang mga Muslim, naniniwala kami kay Maria na siya ay ina ni Isa alayhis salam, ni Propeta Jesus. Na kapag binabanggit si Propeta Jesus, so laging kasunod, bro, lagi yung pangalan niya, no? Ibnu Maryam. Isa Ibnu Maryam, si Jesus na anak ni Maria. Wala ba? Wala. Wala. Hello. So yan. Wala. Wala. Meron. Meron ba? So bro, actually bro, ito sinasabi dito, bro, no, si Maria, no, isa sa pinakamalinis na babae, no, kaya nga siya tinatawag na Virgin Mary. Kasi naniniwala tayo bilang mga Muslim na si Maria ay nung ipinanganak niya si Propeta Jesus ay walang lalaking nakipagtalik sa kanya, no? Dahil lamang sa kapangyarihan ng salita ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, kun fayakun, mangyari at ito ay mangyayari. So si Maria ay mula sa angkan ng mga propeta at ang kanyang mga magulang ay sina Imran at Hanna bin Fakhud. At si Allah ay nagsabi sa Quran, katotohanan pinili ng Allah si Adan, no, at ang angkan ni Ibrahim at ang kanyang angkan ni Imran nang higit sa lahat ng kanyang mga nilika. So si Maria ay mula sa angkan ni Imran na isang sugo ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, no? Kung di ka kamali, sugo ba? Si Imran, no? Isang propeta rin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala.
So ito bilang mga Muslim bro, minamahal, ginagalang namin si Maria bilang ina ng isang dakilang propeta na si Propeta Jesus. Siguro bro, hanggang dito na lang bro. Inshallah ang masasabi ko. Inshallah. Ikaw, Brother Brian, Yes. Ano po? Mariam. Yes, brother. Pinapasok ko naman eh. Joke lang. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Siyempre po, isa sa pinakadakila or pious na ating sister na lumitaw sa mundong ito, siyempre walang iba. Yung anak, yung nanay ni Jesucristo, ano po, kung saan napakadalisay ng kanyang pananampalataya. Well, isa siya sa example, ano po. Maraming good traits na pinakita or pagiging isang example ang ating nanay ni Jesucristo na si Maria, na kung saan in way of dressing, ito po dito tinuturuan niya yung ating mga kababaihan na ganito manamit, 'di ba? Opo, kung may kita po natin yung sister natin dito in proper dress. Bakit? Kasi kapag may reason bakit kailangan natin magsuot ng isang maayos na damit. Una, ito tayo bilang Muslim, tayo yung nagre-represent ng ating religion. So dito nakikita natin yung pagiging discipline. Pangalawa, yung pinoprotektahan natin yung ating dalisay na katawan, na kung saan isa sa reason bakit napakahalaga nun ng veil. Sa times ni Prophet Adam, alayhi salam, ano po? Nung sila yung nagkasala ni Eva, bakit sila napatapon sa mundo? Dahil sa pagkain nila ng ipinagbabawal na pagkain. 'Di ba, natukso po sila doon, na ang naging dahilan, naging cause is nahubaran sila. Nahubaran sila. Yung takip, yung veil na ibinigay sa kanila ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, nawala dahil sa pagkain nila ng pinagbabawal na pagkain. So, ibig sabihin nun, kung titignan, susuriin, i-analyze nating mabuti, napaka-importance, napaka taas na ibada na ikaw is yung cover mo sa iyong sarili. Dito tinitignan ka, pinaparangalan ka ng Allah Subhanahu wa Ta'ala dahil sa pag-protect mo sa iyong sarili. Bakit? Napakahalaga pala ng veil natin sa katawan. Dahil dun sa ganung mga bagay. Yes, yun po yung aking may isi-share po. Alhamdulillah. So, meron ditong ayat sa Quran, ililiwat na po natin sa Tagalog. Napakaganda po, basahin ko lang, ang sura ay pangatlo, 3:35, ang ayat. Surah Al-Imran, nang ang asawa ni Imran ay nagsumamo, "O aking Panginoon, ako ay nangangako sa iyo na ang sanggol sa aking sinapuno iaalay ko sa iyo bilang paglilingkod sa iyo." Bilang pagsamba raw yun. "Kaya tanggapin mo ito mula sa akin. Tunay na ikaw ang palakinig at ang maalam." Sa 36 po ng Surah Al-Imran, "O aking Panginoon, ako ay nagsilang ng isang batang babae at ang ang higit na nakakaalam sa kanyang isinilang. Tatapot ang lalaki ay hindi tulad ng babae at aking pinangalanang Mariam o Maria, at ako ay nagpapakukup sa iyo para sa kanya at sa kanyang magiging anak labang kay Satanas na isinumpa." So yun, tuloy natin sa 37 ng Surah Al-Imran. "Kaya tinanggap ng kanyang Panginoon mula sa kanya ng may kaaya-ayang pagtanggap at pinagyaman niya ito ng may mabuting asal at inilagay siya sa ilalim ng pangangalaga ni Zakaria, ni Propeta Zakaria." So, ito po ang katotohanan. Ang Maryam radhiyallahu anha ay nagmula sa malinis na pamilya. Nagbuhat siya sa malilinis na pamilya at isa siya sa ipinangako ng kanyang ina, na iaalay sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. So, kaya yun, sa kanya nagmula ang isang mabuting propeta na si Propeta Jesus alayhi salam. So may baka may idadagdag ka uli, Abu Muad? Inshallah. Ito nga bro, actually, ito nga yung kagandahan sa atin sa Islam, na kagaya ng banggit ni brother, isang magandang halimbawa nga si Maria, in the way of dressing.
Kaya nga minsan no, pag nagtatanong yung mga yung mga non-Muslim, bakit yung mga kababaihan natin nagdadabit ng ganyan? So pag ganyan yung picture ni Maria, so si Maria kagad ang tinuturo natin yung mga Muslim, no? Tingnan nyo kasi Maria kung anong pananamit na meron siya. Siya ba ay nagre-representa ng pagiging Muslim or sa inyong kagaya na Kristiyano? So yung bro, no, actually bro, naniniwala rin tayo na si Maria, siya yung I think unang papasok sa paraiso, no, na babae, na dahil nga siya ay isang ina ng isang dakilang propeta sa Islam na si Propeta Jesus. At ayun, inshallah bro, yung sabi ko na tungkol kay Maria. At inshallah bro, baka mayroon pa yung mga kapatid natin na may dadagdag. Si Brother Yusuf, mukhang may nakahandang kodiko eh. Yeah, basahin mo na bro. Hindi, wala basta. Kaligaya nung sinasabi no, na yung, ano ba yun, Women's Month. Bakit kailangan pa nating bakit kailangan nilang i-celebrate yung Women's sa isang buwan? Kung maaari naman natin bigyan ng parangal yung ating mga kababaihan ng araw-araw. Di ba? Kagaya niyan na ipinagdiriwang niyo sa isang buwan ang mga kababaihan, ngunit pagkatapos nito, nasaan na yung mga kababaihan ninyo? Nandiyan na yung sinasaktan, nandiyan na yung ginagahasa, ibinebenta sa mga bar, nandiyan na yung ginagawang prostitute, yung ginagawang para usan, at yung mga kagaya ng mga kabataan ngayon na karamihan na makikita mo sa isang pagtitipon ay mga kabataang kababaihan. Sila yung mga nangunguna. Nandyan sa karamihan sa tumpukan ng mga kabataan ay mga kababaihan. At sila pa yung mga nangunguna na mag-iyaya ng inuman. Diba? Kung gusto nating iparangalan yung ating mga kababaihan, gawin natin araw-araw. Tsaka yung ituro natin yung tamang pananamit, kagaya ng pananamit ng ina ng kinikilala nyo, sinasabi nyo na Diyos. Diba? Tama. Kung gusto nyo talagang kilalanin na yung sinasabi nyo na Diyos, igalang nyo yung magulang niya. Ha? Talagang ituro natin yung tamang pananamit. Kung yung panahon ng Eva at Adan na naloko na nila ni Satanas yung ating mga ninuno, yung magulang na si Adan at Eva, huwag na nating hayaan na lukuhin naman ng tao yung mga ating mga kababaihan ngayon. Well, so yan, dahil sa napag-uusapan natin yung ina, ba't hindi natin pag-usapan yung anak? Well, bago po ang lahat, ini-encourage ko po kayo na magkaroon sana kayo ng book na to. Napakaganda. Ito po is ginawa ni Simon Alfredo Caraballo. A.Mary.A. Itong libro na to, ang title po niya is Ang Dakilang Pag-ibig Ko kay Jesus ang Naghatid sa Akin sa Pananampalatayang Islam. Ito pong libro na to, napakaganda po nito. Dito mababasa nyo? Ano yung reason bakit yung mga kagaya naming balik Islam, Islam Muslim? This is because nakilala po namin si Jesus sa tunay niyang katayuan, tunay niyang katauhan. Yes, ito po yung aming pagkilala sa kanya na inshallah itatapikin po natin ngayon. Yes, brother. Opo. Dahil na pag-uusapan natin ang ina, pag-usapan din natin ang anak. Inshallah. So, yun nga po, no? Ito po ay pagpapayo po sa mga kababayan namin. Pati na rin sa aming mga kapatid na mga Muslima, no? Kung talagang pag-angat ng kalidad at pagtingin natin sa mga kababaihan ay mahalaga, ang unang-una dapat dyan ay ang mga kababaihan sa sarili nila. Sabi nga, magkaroon tayo ng mga kapatid sa pananampalatayang Islam, mga sister na nakikinig dyan, yung mga hijabi dyan, yung mga niqabi dyan, yung mga hindi nag-hijab. Yung mga hindi nag-hijab, paalalahanan ko kayo, siyempre, unahin ko, una sa pamilya ko, sa kababayan sa pamilya ko, no? Unahin ko silang pagsabihan bago po yung susunod po, lahat na po ng mga kapatid na babae na hindi nag-hijab, ay magkaroon tayo ng takot sa Allah. Kasi kapag nag-hijab kayo, ay pinangahawakan nyo ang isang ayat ng Allah, subhanahu wa ta'ala. Dahil utos siya ng Allah. Hindi yan na kultura ng Muslim. Hindi po yan kultura ng Muslim.
Yung po namang mga hijabi, mashallah, tabarakallah, ipagpatuloy nyo lang po yan at ang pagiging hijabi, hindi lang po dahil lalabas tayo, hindi lang po dahil mamasyal tayo, kahit sa loob po ng bakuran natin, na kung saan ay meron tayong mga kasamang pinsan na hindi natin sila mga maharam, na pwede natin sila mapangasawa, iwasan natin magtanggal ng hijab. Kahit na tayo ay nasa loob ng sarili nating compound ng pamilya natin, kung nandiyan ang mga pinsan natin. Sa loob ng bahay, kung mag-isa ka na lang, kaya mga magulang mo, mga kapatid mong kasama mo, pwede pa siguro, pero yung nasa labas ka ng bahay, andyan ang pinsan mo, ang pinsan, di ba, ang magpipinsan, nagkakagustuhan din sa atin eh. May kinakasal din sa atin magpipinsan, di ba? Kaya dapat itatago natin yung ating auras kahit sa mga pinsan natin. Yung sa mga nikabi naman, mashallah, tabarakallah, medyo mabigat na po yung pinangahawakan yung pagsamba, ibada. Kaya ang mapapayo ko sa mga nikabi naman, ganito, hindi po ako against sa mga nikabi, hanga ako sa inyo, mga nikabi sister. Kaya lang, yung mga selfie natin, bawas-bawasan na natin. Kasi anong mapapala natin? Nakanikab tayo, nakaganon tayo, nakawaki pa. Di ba? Ano ba yung reason ba tayo nagnikab? Kasi mas malalim yung takwa o libas, yung damit ng pagkatakot natin. Kasi nagnikab na kayo dahil para may tago yung buong kagandahan ninyo. Kaya pati yung pagkilos, yung ngayon nikabin na kayo, dapat magiging mayumi na rin kayo. Patawarin niyo ako mga kapatid na hindi ko nilalahat. Marami po ako nakikita ng mga nikabi na maharot. Medyo masakit itong binibitawan ko. Pero ito po ay katotohanan. Masakit magsalita ng totoo. Pero pagpapayo po to bilang pagmamahal sa bilang kapatid sa Islam. Nikabi na kayo, mas lalo dapat na makita ng mga hijabi at ng mga hindi nag-hijab na mashallah. Ang sister na to, nikabi siya pero mayumi siya. Mayumi talaga at hindi magaslaw. Yun lang po. Magbubukas po ng topic ang ating kapatid na Brian Gamis, inshallah. Well, nga, kasi puntahan natin ng napag-uusapan natin yung yung ina. So, syempre, ang pagkilala ng mga Muslim versus sa Christian pagdating kay Mary is magkaiba. So sa atin, ang mga Kristiyano comparative tayo. Yes, opo. Sa mga Kristiyano talagang inaangat nila si Mary na ina ng Diyos. So siya sinasamba rin po na taliwas sa amin na minsan din natin sinamba si Mary. Binibigyan natin siya ng isang parangal na karapat-dapat para sa kanya pero hindi ganun kataas na sinasamba mo siya. Lalo pa kaya't anak niya. 'Di ba? Yun po. Yun mapag-usapan po natin inshallah. Yes po. Brother. So yung kung pagpapasokin natin yung buhay ni Jesus alayhi salam, hindi ko na po sasabing Isa kasi nasanay kami ng Isa. Arabic po 'yon ng Jesus. Yes. So Isa alayhi salam. So si Propeta Jesus, pareho po nating paniniwalaan yan, both Christian and Muslim. Pareho po tayo ng pagkilala, pagmamahal, pagtingin sa kanya at paniniwala sa mga aral niya. Pareho tayong yumayakap at humahawak sa aral ni Jesus alayhi salam. Kasama kanya nawang, pag sinabing alayhi salam, hindi namin pwedeng banggitin na Jesus lang. Pinapanalangin kagad namin siya na sumakanya nawa ang kapayapaan. Sumakanya ang kapayapaan. Pareho tayo naniniwala, nagmamahal. Yun nga lang po, ito yung dahilan kung bakit meron tayong harang o nakalagay na sa pagitan natin, yung paniniwala natin sa tunay na pagkatao o pagka-Diyos, sabi ninyo. Yeah. Sabi pagkatao ni Jesus alayhi salam. So, kapatid na Abdurrahim, Gamis? Yes. Bigyan mo kami ng unang paliwanag Ayun nga po. sa pagkilala natin kay Nabi Isa alayhi salam. Yes. Gusto ko lang ma-share nung hindi pa ako Muslim
na ito yung reason bakit ako nag-Muslim, isa sa kadahilanan. Na dito pala sa aral na kinakapaloban sa loob ng Biblia, ipinapakilala ni Jesus na si Jesus ay isang Muslim. Ha? Si Jesus, isang Muslim? Subhanallah. Paano nangyari yun? Ayun yung mga isa sa mga tanong, ano? Si Jesus sa Saan nabasa yun? Si Jesus sa banal na Biblia nila sinasabi hindi kumakain ng baboy. Nagtuturo ng may isang Diyos na dapat sambahin, di ba? So ikaw brother, ang brother po natin, isa po kayong balik Islam, ano po? Gusto ko pong malaman, ano yung reason bakit kayo nagbalik Islam sa katauhan ni Jesus? Ano yung nalaman mo sa kanya? Ano yung nakapagpabago sa iyong desisyon bakit niyakap mo yung pananampalatayang Islam? Samantalang kay ganda-ganda ng Katoliko na sinasabi nila or Christian or something else na bakit ganun? Bakit mo niyakap ang pananampalatayang Islam at iniwanan mo yung dati mong pananampalataya? Bismillah. Noon, nung nagtatrabaho pa ako sa Naga bilang mekaniko, nagkaroon ako ng isang OJT na balik Islam. Ako noon, ligaw ako sa pananampalataya. Hindi ako nagsisimba kasi matagal na akong sa pagiging Katoliko ko. Parang easy go lucky lang ako noon. Hanggang sa nagkaroon ako ng OJT balik Islam, habang nag-aayos kami ng sasakyan, dinadawahan niya ako tungkol sa Islam. Yun. Tapos yung nagkakaroon ako ng kunting sa Islam, sabi ko parang maganda yata mag-Muslim, sabi ko. Maganda yung katuruan sa Islam. Kasi doon ko nakikilala kung sino si Jesus or si Isa alayhi salam. Hanggang sa sinabihan ako ng manager ko na mag-training ako dito sa Manila ng 2 weeks. Nung pagbalik ko sa amin sa Bicol, tapos na yung OJT ko. Sabi ko paano ako maging Muslim? Sabi ko wala na yun. Wala man akong contact doon sa OJT ko na balik Islam. Hanggang sa yung mama ko na teacher sa caregiver, may estudyante siya na dating nagtatrabaho sa agency. Hanggang sa sinabihan ako ng mama ko na magpasa ako ng resume Saudi. Hanggang sa sabi ko wala naman sa plano ko na mag-Saudi ako kasi sabi ko nakukuha ko naman yung sapat parang sapat naman para sa akin sa pamilya ko. Hanggang sa sinunod ko yung nanay ko bilang parang mama, hindi lang wag lang siya magsalita sa akin ng kung pinasa ko yung resume ko sa kanya hanggang sa at tuloy-tuloy ako hanggang una kong alis sa Jeddah. Yung pagdating ko sa Jeddah, inobserbahan ko yung mga Muslim. Ang unang tanong sa akin ng mga Muslim doon, kung Christian ako o Muslim, sabi ko Christian ako. Hanggang sa nahalata ko sila na parang nilalayuan nila ako. Parang wala silang pakikisama sa mga Christian, parang gano'n. Tapos pag oras ng alas 3, biglang malinis yung shop. Nawawala lahat. Sabi ko, bakit nawawala? Ako lang mag-isa dito sa shop. Tatakasan ka nila. Sabi ko, parang ayaw sa iyo parang sabi ko, sa natin, parang nagpaluyos-luyos sa luya-luya. Dawar-dawar. Sabi ko, ako, nabulangan nata ako ng mga to. Sabi. Tapos, abang naglakad-lakad ako sa unahan, may parang tinatawag na silang yung musala. Hindi ko pa naman alam yung musala noon na dasalan ng mga Muslim. Pumunta ako, nakita ko lahat sila doon. Sabi ko nagtipon-tipon to. Nagdadasal. Tapos yung pagkatapos nila noon wala pang kumbaga hindi pa ako na mag-Muslim pa. Kumbaga inobserbahan ko pa yung Islam, yung Muslim. Sabi ko, mag-Muslim ako para may protection ako dito, para makuha ko yung loob ng mga kasama ko, parang ganun. Hanggang sa sinabihan ko yung isang kasama ko na mekaniko din, na sabi ko, paano maging Muslim? Gusto ko mag-Muslim. Hanggang sa nalaman nung nakarating sa mudir, sa mga yung parang manager, sinamahan ako kinausap ako ng manager na dalhin ako sa Islamic sa Islamic Center. Hanggang sa ako lang ang mag-isa doon na Pilipino. Sabi ko, sige sasama ako kasi para makakita ako ng mga Pilipino.
Hanggang sa yun, may nagdawa sa akin mga ustad doon sa Jeddah. Marami na. Hanggang sa paunti-unti, ayun, nagsyahada ako doon. Hanggang sa nag-aral din. Hanggang yun. Hanggang sa ngayon, alhamdulillah, hindi ko na binibitawan kung paano magsala hanggang sa nagsasaliksik ako ng kaalaman. So brother, nung bagong Muslim ka, hindi ba nabibigla ka yung pagkilala mo kay Jesus alayhi salam ay nagbago? Actually, noon, ang pagkakilala ko talaga, may doubt na talaga ako noon. Kristiyano pa ako, may doubt na ako kay Jesus. Kasi noon, iniisip ko, bakit kung anak siya ng Diyos, bakit siya namatay? Yes. Oo. Very. Bakit siya namatay? Tapos Common, nung namatay siya, sino nagbuhay sa kanya? Siya ang Diyos eh. Naisip ko noon, kung patay ang Diyos, paano nang sanlibutan? Sino nang maghahawak niyan? Ilang araw ba siya namatay noon, Check? Ilang Tatlo. araw? Tatlo. Tatlo daw. Tatlo. Pero pag binilang mo ng ano, dalawa may kalahati lang. Wala pa. Parang- Sa kalahati. Oo. Wala pa. Parang ganun pa. Parang inuuto tayo noon, ano? Oo. Kaya Ah, may natanong akong pare noon, hindi siya makasagot. Ang sagot lang sa akin, paniwalaan daw. Sabi ko, paano tayo maniniwala kung walang Kasagutan. kasagutan na galing talaga sa Biblia o sa kung saan man na ano. Sabi ko, huwag tayong maniniwala kung wala tayong valid na basihan. Yun, tapos nanahimik na yung pare, nagtalikod na lang sa akin. Kasi dati ako naging sakristan dati. Allahu Akbar. Parang, sabi ko, umalis ako sa pagiging sakristan kasi marami din ako natuklasan na parang kakaiba na wala sa aral ni Jesus. Tama. Kaya umalis ako sa pagiging sakristan ko hanggang sa wala akong pananampalataya na. Yan, O ganun talaga, no? Kapag ka nakikilala mo na yung totoong paniniwala mo kay Jesus alayhi salam, para hindi magbago yung para sure ka na tama yun na natututunan mo. Tanungin mo natin mo mga pastor, pare, at ang isasagot lang naman nila, magdasal ka dahil sinasaliban ka na ng demonyo o ano ka na, natutokso ka ng demonyo. Bago po tayo magpatuloy, binabati po natin yung mga nanonood sa atin sa live Facebook. Sila Amira Hernandez Gallegos, si Sister Ronaldin Kagampang, si Sister Mariam bin Jaime, at si Ambiena ni Brother Gamis na si Amir Abdul Latif. Abeliana, ba't nanonood ka lang dyan, ha? Oo nga. Si Sister Jasmine Alia Palima, si Sultan. Sultan, inaantay ka ng bulalo dito. Magtatanong ka pa kung masarap ba sa hot seat, ha? Yun lang, kung masarap daw sa hot seat. Mashallah, tabarakallah. So, ang ating Sheikh Molina, baka may dadagdag ka. Sana tayo kay sa pagkilala natin kay Nabi Isa alayhi salam, kay Jesus alayhi salam. Mashallah, alhamdulillah. No? Actually bro, no, ako rin, no, lahat tayo dito mga balik Islam, no. Balik Islam ako bro since 1994, no. Mashallah, Tagal na, hindi pa ako buhay nun, ah. Tagal na, alhamdulillah. Hindi pa ako buhay nun. Wala pa ba? Ang tagal na, no. So, yun nga yung Dumidede sinasabi pala si natin, Bro no? Haip. Oo, since birth, no, yung pagkakilala natin kay Propeta Jesus na iminulat sa atin ating mga magulang na siya ay anak ng Diyos at at the same time, Diyos din siya. So, kabilang siya doon sa mga Trinity na tinatawag, no. So, tatanong ko na sana kay brother kanina kung paano siya nag-adjust, no, dahil sa since birth, eh. So sa atin naman, no, basta naging malino lamang sa atin na talaga meron lamang nag-iisang Diyos na dapat sambahin at kikilala natin si Jesus bilang sugo alipin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. So madali na yun, madali nang tanggapin yun. Dahil bakit? Kasi hindi naman yung paniniwala natin sa tauhid, sa kaysa ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, hindi naman taliwas doon sa katuruan ni Propeta Jesus na mababasa natin mismo doon sa kasulatan na kailang pinagawa nasa Biblia, no, yung pagtuturo ni Jesus na meron lamang nag-iisang Diyos na dapat sambahin. So bilang Muslim, madali natin natanggap yun dahil ang ating mga paniniwala ay base lamang sa lahat ng katuruan ng mga propeta. So meron dito bro, inshallah, basahin ko dito sa Quran, no bro, inshallah, no. Meron dito sa
dito sa Quran, medyo lumiit yung aking cellphone. Alam ko, kabatch ni bro. Sheikh Molina, si Ha? Ustad Muhammad Amin Rodriguez, mga kabat niya yan eh. Oh, mashallah, pero talaga sila bro, natutok talaga sila sa pagdadawa, talagang mga nag-aral talaga sila, no? Alhamdulillah. So meron dito bro, babasahin ko bro, no, sa Quran sa chapter 5 verse 75, sa Suratul Maidah chapter 5 verse 75. So may binanggit dito si Allah Subhanahu wa Ta'ala patungkol kay Jesus, no, kung paano ba pinakilala ni Allah Subhanahu wa Ta'ala at paano natin kinikilala bilang mga Muslim. Sabi dito ni Allah sa Quran, Mal Masih ibn Maryam illa rasul kad khalat min qablihi rasul wa ummuhu siddiqa kana yakulani ta'am undur kayfa nubayyinu lahumul aya thumma undur anna yufakun. So dito bro, no, sa pagkaka-translate sinabi dito ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang Kristo na anak ni Maria ay isa lamang sugo. May nagdaan ng mga sugo noong wala pa siya. Ang ina niya ay isang napakatapat. Ibig sabihin si Maria, yung pinag-usapan natin kanina. So sabi dito, silang dalawa ay kumakain noon ng pagkain. So dito bro sa talata na ito bro, gusto sabihin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala doon sa kumikilala kay Jesus bilang Diyos at kay Maria, alam ko bro, mayroon isang sekta sa Kristyanismo na kumikilala kay Maria bilang ina ng Diyos daw. Ina ng Diyos. O dahil kinikilala nila si Jesus na bilang Diyos at si Maria ay ina ng Diyos. Yung rosaryo nga nila. Oo. Ina ng Diyos. At alam na natin kung anong sekta na sa Kristyanismo ito. So sinabi dito ni Allah na silang dalawa ay kumakain noon ng pagkain. So ibig sabihin bro, tao. Pagwas sa mayroon ka pangangailangan, kumakain ka mula sa mga biyaya ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, isa ka lamang nilikha ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. So ibig sabihin bro, pinapakilala dito ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na binibigyan niya ng pagkagising ng mga tao sumasamba kay Maria at kay Propeta Jesus na sila lamang ay tao sapagkat sila ay kumakain ng mga pagkain mula kay Allah Subhanahu wa Ta'ala at umiinom ng mga inumin. Sabi dito ni Allah, tingnan mo kung paano namin nililinaw sa kanila ang aming mga tanda. Yan, tanda tungkol kay Propeta Jesus at kay Maria. Pagkatapos ay tingnan kung paano sila nalihis. Ibig sabihin bro, talagang nawala sila sa tunay na katuruan ni Propeta Jesus at lahat ng mga propetang nauna pa sa kanya ang pagsamba lamang sa nag-iisang Diyos na si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahil sinabi rin ni Allah sa Quran, walakad ba'asnati kulli ummatin rasulan an i'budullaha wassanibu at-tagut. Katotohanan kami ay nagpadala sa bawat nasyon ng mga propeta na nagsasabi, sambahin lamang ang nag-iisang Diyos na si Allah Subhanahu wa Ta'ala at iwasan ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. So ito ang mensahe ng lahat ng propeta mula kay Adan hanggang kay Propeta Muhammad alayhisalam. So inshallah bro, ito yung patungkol kay Propeta Jesus bilang Muslim, ito yung paniniwala natin kay Propeta Jesus. Brother Yusuf, ikaw, paano ka nag-adjust? So bigyan natin kay Brother Brian. Well, ako gusto nga matanong no? Kasi siya sakristan na collector. So mas mataas siya sa akin kasi kasama niya yung pare. Ikaw, Biglang liwat na. anong ginagawa mo? Tagakuha ng Hindi, ako yung tagabasa. Hindi, tagabasa yung lector. Ayun yung nasa gilid ng pare. Tugon po. Ayun po yung mga ganun. Yan, ayun yung lector. Then, parang side commenter ng pare. Then yun, gusto ko nga pong itanong sana kay brother kung nagkakaisa ba kami ng aral. Kasi ako natutunan ko sa dati kong pananampalataya, si Jesus ay isang Diyos. So siya, mas mataas siya sa akin, sa Kristan. Gusto ko itanong, ano ba yung turo sa'yo ng pare sa patungkol sa sino ba si Jesus? Ano ba si Jesus sa atin dati? Sabi ng pare, Siya ba ay Diyos? Sugo ng Diyos? Anak ng Diyos? Ano ba? propeta. Siya ay anak ng Diyos daw. So pag anak siya ng Diyos, ibig sabihin Diyos siya. Oh, Diyos siya. Diba, ganun yun? So ibig sabihin, nangangahulugan, ito, isang sakristan, nagkakaroon ng maraming Diyos. Dalawa na. So may junior, meron ding, Siya ang anak ng Diyos. which is taliwa sa aral ng mga aral na nakapaloob sa Biblia. Sapagkat bakit? Ano ba yung sabi ni Jesus? Basahin po natin sa kanilang aral. Basa. Po? Ano ba yung sabi ni Jesus patungkol sa kanya? Ito yung sabi ni Jesus patungkol. Wait lang, hindi ko mabasa masyado ng ito. Ito ang sabi ni Jesus sa kanya, sa John 5 verse 24. Pagkatandaan ninyo, ang nakikinig sa aking salita ay sumasampalataya sa nagsugo sa akin ay may buhay, at sumasampalataya sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. So magkaiba yung knowledge na
nagsugo sa akin versus nag-anak sa akin. So magkaiba yan, ano? Magkaibang form of language yun. Ito sinabi ni Jesus, pinapakilala niya yung sarili niya na may nagsugo sa kanya. Taliwas sa pinapakilala o tinuturo ng mga sa dati naming pananampalataya na si Jesus daw ay anak ng Diyos. So yun yung isa sa mga dapat pag nilay-nilayan ng ating mga kapatid. Medyo Yes, kapatid na Brian, palagi nilang ayaw nilang maniwala na si Jesus ay alayhi may propeta. Bakit? Hindi naman kami naniniwala sa Quran. Ang pinaniniwalaan namin ay Biblia. Ito ang tanong, may nakasulat ba sa Biblia na siya ay propeta? Basa nga bro, baka meron ka dyan. Marami po, ano? Sige. Okay, ito napakalinaw, very clear na pinapatotohanan ni Jesus na dinidifferentiate niya yung kanyang sarili na sa Diyos at kung sino siya. Ito, basahin po natin John 17 verses 3. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na ang iisa at tunay na Diyos. Hindi peking Diyos tunay daw, sabi ni Jesus. Very careful sa word. Ikaw ay makilalang nag-iisa. Pag sinabi nag-iisa, absolute. Ibig sabihin, hindi siya kasali. Hindi siya kasali. Kung isasali ni Jesus yung sarili niya sa pagka-Diyos, hindi na isa yun. Automatically, it is two. Pero dun nga, sinasabi niya na makilala ka na ikaw ay nag-iisa at tunay, hindi peke. Tunay na Diyos at makilala si Jesucristo ang iyong sinugo. So, ibig sabihin, sa ibang lingwahe, ginamit po is sugo. Sa iba naman po, ang katapat po ng sugo is propeta, yun po, mensahero, yun po yung katapat ni Jesus alayhi salam. So ayun po isa sa mga patotoo na kung saan si Jesus ay hindi po siya Diyos, isa lamang po siyang sugo ng Diyos. Na pinapatotohanan po mas na nanggaling sa kanyang salita. Ayun po. Yes, bro. Tsaka sinusuportahan yung talata ng Biblia na yan, sinusuportahan ng Quran, no? Oo. Binabanggit yan sa Suratul Maryam, aya 30 hanggang 31. Sinabi rito sa pinakamalapit na kahulugan, katotohanan, ako ay lingkod ni Allah. Pinagkalooban niya ako ng kapahayagan at ginawa niya akong propeta at biniyayaan niya ako saan man ako magpunta at inutusan akong itayo ang pagdarasal at magbigay ng kawang gawa habang ako ay nabubuhay. Oh. Diba? Wala nang pagkakaiba ang Quran sa tunay na aral ni Jesus. Baka hindi nyo naintindihan yung Tagalog, Arabigin natin. Ayun yung sinasabi ko dito. Kala ini Abdullahi, atani al-kitab, waja'al na nabiya. Ayan. Mashallah. Ayan po. Hello. Bible? Hindi, hindi naman. Sakto lang. Yun nga yung sinasabi ko, brother, na kung saan, kapag binasa mo yung Biblia ng clearly, talagang itutulak ka niya sa Islam eh. Bakit nagkakaisa sila ang masaklap nga lang po sa Biblia, may sinasabi nga po, di ba, brother Ismail Molina po, Sheikh Abu Muad, na ang Diyos hindi author ng confusion. Pero paano mo maano yun kung ganun yung itinuturo Neso versus sa tinuturo ng pare? Sino kaya may mali dun sa dalawa? Kaya kanina sabi po ni Brother Muad na si Jesus kumakain kasabay ng kanyang nanay na si Maria. Samantalang sinasabi ng Diyos, siya ay Diyos at hindi isang tao na nagugutom. Beriin niyo po yun. Hindi siya nagtatransform into human para kumain. So, tapos sasabihin niyo po na siya ay isang tao na kagaya ni Jesus. Ay, nagkakaroon na tayo ng ng parteng kasinungalingan. Yun po. Ito po mga iba pang talata Meron tayong kodigo rito eh. John 7:40. Ang ilan nga sa karamihan ng marinig ang mga salitang ito ay nagsabi, tunay na ito ang propeta. Ang pinag-uusapan po nila dito si Jesus Christ, peace be upon him. John 4:44, sapagkat si Jesus din ang nagpatotoo na ang isang propeta ay walang kapurihan sa kanyang lupain. Yes. Teka lang. Okay po. Dahil sa lugar nila, sa panahon na yun, hindi siya pinupuri ng mga Inuusig. Inuusig siya. Yes. So pagpatuloy mo yung... Ayun nga bro, yung sinasabi mo pong walang kapurihan, napakaganda kasi hindi siya pwedeng isubjected sa Diyos. Bakit? Ang Diyos ay punong-puno ng kapurihan. Yes. Kapurihan. Taliwas, di ba bro? Mashallah. Sige po bro. Meron pa, Lucas 24:19.
ang mga bagay tungkol kay Jesus na Nazareno na isang propeta, makapangyarihan sa gawa at salita sa harap ng Diyos at buong bayan. So siya po ay propeta. Mhm. Maraming nagpapakilala po siyang propeta eh. Mhm. Buti na lang kami nagsasalita rito. Kung si Ustad nandito. Oo nga eh. Andyan, kanina pa si Ustad nandyan eh. Nakikinig lang eh. Ibay naman itong Oo. nabisa natin. Bro, yung matanong ko nga bro, gusto ko rin malinawan patungkol sa Trinity eh. Ano ba yung explanation nila? Kasi si Jesus kasali sa Trinity eh. Na ano ba yung pagkakaalam natin pagdating doon? So, tinatanong mo sa akin, Mhm. sagutin mo na rin. Mhm. Sige na, tuloy mo. Trinity, kasi ikaw bro, yung aral natin, actually, ang sakristan, talagang alam na alam niya patungkol sa Trinity. Bigyan mo naman kami ng konting hint pagdating dun sa bagay na yun. Hindi po. Ikaw po, Yashek Ismail Molina, ano po ba yung aral? 3-1-1. Yes, patungkol sa Trinity. Actually bro, no, dati tayong Kristiyano Opo. dahil mabalik Islam tayo. Actually bro, nung Kristiyano tayo, hindi naman talaga tayo yung ano eh. Interesado. Oo, hindi talaga tayo interesado sa mga turo kasi hindi naman tayo talaga mga nakakahawak ng Biblia sa panahon niyan, lalo na kung ikaw ay nasa isang sekta ng Katolisismo, Opo. Roman Catholic. No? Maliban So, na kung born again ka. oo, maliban na lang kung born again ka, talagang medyo ano sila hands-on talaga sa Biblia. So actually bro, wala naman talaga nababanggit na Trinity no sa Biblia. Pero of course, meron sa ano eh, meron sa Quran na binabanggit doon Quran, yan. Trinity. Sabi ni Allah doon, lakad kafaral ladina innallah salisu salasa. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, katotohanan sila ay hindi nananampalataya na sa pagsasabi na si Allah subhanahu wa ta'ala ay isa sa tatlo o kaya pangatlo siya sa tatlo. Ibig sabihin, yung mga nagsasabi ng Trinity, na Trinity belief, no? Yung paniniwala na Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, na paniniwala ng kay Jesus bilang Diyos, at the same time, siya na yung anak ng Diyos, at the same time, ewan ko kung ano, at the same time, puro paniniwala nila eh. So sinabi ni Allah na tunay na sila ay hindi nananampalataya sa pagsasabi na si Allah ay isa sa tatlo, sa Trinity. At meron din binanggit dun si Allah subhanahu wa ta'ala, lakad kafarala din ng kalo innallah wal masih ibn Maryam. Allah sabi niya, lakad kafarala din ng kalo innallah wal masih ibn Maryam. At tunay na sila ay hindi nananampalataya sa pagsasabi na si Jesus na anak ni Maria, siya si Allah. So ito bro, no, mas malinaw pa binabanggit ni Allah subhanahu wa ta'ala ang pagkakasabi patungkol sa Trinity kasi diyan sa kanila aklat. Hindi ko alam bakit nila nasabi yun ng Trinity. Alam ko 325 BC, no? Denominations. Yung sa ano ba lugar yan? Oh, Okay. 325 BC dito sa lugar. Pinagbotohan nila. Oo, pinagbutuhan po yung pagka-Diyos ni Jesus. At maraming nanalo na hindi naniwala talaga kay Jesus. Dahil ang namumuno no, si Constantino bilang Kristiyano, so siya yung nagpalabas talaga na dapat paniwalaan si Jesus bilang Diyos. So ibig sabihin bro na pagbotohan yan na talagang kaya ito bro yung naging belief ng mga Kristiyano. So ito lang hindi nila alam bro kasi hindi sila nag-aaral ng malalim pag-aaral patungkol sa bakit lumabas ang Trinity. So ibig sabihin bro nagmula lang yan dito sa Council of Nicaea. No 325 CE na kung saan pinagbotohan nga yung pagka-Diyos ni Jesus. So ikaw bilang mananampalataya, gusto mo ng kaligtasan at yung belief ay nakasalalay kay Jesus bilang Diyos mo, tapos tatanggihan pala mismo ng kasulatan mo na hindi siya Diyos at mismo sa Quran sinasabi na hindi siya Diyos. So paano yung kaligtasan mo sa kabilang buhay? Sana itong pag-isipan natin bro no bilang naghahanap ng katotohanan no. Siya lang nga bro susunod siguro magandang tapikin natin ano ba yung batayan ng tunay na relihiyon. Yan. So para makuha natin Sana. kung ano ba yung tamang pagsamba sa dakila lumin. Kasi Siya bakit nasa bro? susunod na Sabado. Kasi bakit bro? Kasi nasasayang yung mga gawaing kabutihan ng mga hindi kumikilala sa nag-iisang Diyos. Bakit? Kasi sinabi ni Allah na pawawalang saysay namin yung mga mabubuti nilang gawain. No? Bakit? Kasi hindi tama yung paniniwala sa nag-iisang Diyos, bro eh. Ito yung sinasabi ni Allah, no, na limutan ko na sa aya na sinasabi doon ni Allah na at gagawin namin ang kanilang mga gawain na walang saysay, no, sa araw ng paghuhukom na talagang pagdating ng araw na bubuhayin sila at titimbangin ng kanilang mga gawain ay para lamang nagkalat na alikabok. Bakit? Ibig sabihin hindi sila naniwala sa nag-iisang Diyos at ang kanilang mga gawain ay nawalang saysay. So ito lang bro masasabi ko inshallah. Yung iba naman. Yun po, yun nga yung gusto kong malaman kasi yun po, base po sa sinabi ni Sheikh, ang Trinity, Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, iisa lamang. Sapagkat gusto ko yung tatlo na yun, pinag-isa. Yung Diyos Ama, siya rin si Diyos Anak.
Si Diyos Anak, Diyos Anak, Yes. Espiritu Santo, isa. oo. Ganun din si Diyos Ano? Espiritu Santo. Wala na kayo- Isa. Yun nga, tinanong ko si Jesus, totoo ba na ang Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo ay isa? O ano ang sagot Oh, niya? ayun, sumagot si Jesus ayon sa Biblia. Ano po? Sabi niya, sapagkat higit na dakila ang Ama kaysa sa akin. So nangangahulugan, kung kayo po ay marunong umintindi ng Tagalog, lalo na yung mga pinuno nila, yung mga nagsisipangaral ng kabaluktutan, na sinasabi nyo ang 3-in-1 ay isa, ang linaw-linaw tinanong ko sa Jesucristo, hindi naman isa Sabi nyo, sa John 14 verse 28, sapagkat higit na dakila ang Ama kaysa sa akin. Nangangahulugan na hindi sila equal. Hindi sila Tapos sasabihin nyo po isa, paano po nagkaganon? Ewan ko lang kung hindi po marunong umintindi ng Tagalog, kung may mas malalim pa po kayong pag-unawa dito sa Tagalog na to, na pinapangahulugan po ni Jesus na may mas dakila ang Ama kaysa sa Kanya. Tapos sasabihin niyo po, same ang Ama sa Anak. Hindi pa natin sinasamang espiritu niyan. ang problema kasi, sabi nila, si Jesus daw ay maraming milagrong nagawa, no? Unang-una na rito, yung pagbuhay niya sa mga patay, ano pa ba? Yung pagpapagaling niya sa mga kitongin, yung ano pa, yung mga milagrong naglakad siya sa dagat. Yes. Pero ang kasagutan ko diyan, pwede ko sagutin ba? Apo. Sagutin ko yan na para sa akin, kahit tanongin natin si Jesus, alayhi salam, Okay, sinagot Sa na nga tayo ni. kapayapaan, Allah iba uling katanungan, Apo. o Jesus, meron ka bang nagawang milagro? Mhm. Malamang sasagot siya, wala. Mhm. Wala Yes, talaga. opo. Totoo yun. Hindi Ito, naman ako sabi dyan. ng John 5:30, hindi ako makagagawa ng anuman sa aking sarili. Mhm. Ibig sabihin, yung ginawa ng pagbuhay ng mga patay, pagpapagaling sa mga may sakit, sila ay hindi nagawa ni Jesus mag-isa. Kung hindi dahil sa, Mhm. dahil Yes. sa kapangyarihan ng kamay ng Diyos. Tama. At dudugtungan, sige pa, Oh, brother. sige. Sige pa. Dudugtungan ko po yan, brother. Nasa John 12 verse 50. Pinapatotohanan palalo ni Jesus at alam kong ang kanyang utos ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kanyang utos, hindi sarili kong utos. Kaya't ang pinapasabi ng Ama ang siya kong ipinapahayag. Biro mo, pinapasabi ng Ama ang siya kong pinapahayag. Hindi sinasabi ni Jesus sa kanya sarili. Bakit balibo si Jesus na sasabihan niya yung sarili niya kung isa lang siya dun sa tatlo, di ba? Which means na hindi talaga na may level, certain level. Kung ano yung level ni Jesus tsaka yung level ng Diyos. Yes po, bro Yusuf. Karagdagan lang bro doon sa milagro na binabanggit ni Bro Aib, no? Sinabi ni Jesus sa banal na Quran sa malapit na kahulugan nito, katotohanan, ako ay dumating sa inyo na may dalang tanda mula sa inyong Panginoon. At ako ay humubog mula sa putik ng ibon at pagkatapos ay hiningahan ko ito at naging tunay na ibon sa pahintulot ng Diyos. Makikita natin dito na hindi talaga nanggaling sa kanya yung pagkakaroon ng milagro na mabuhay yung putik na maging ibon. At pinagaling ko ang bulag na ipinanganak na siyang bulag at ang may ketong at binigyan ko ng buhay ang patay sa pahintulot ng Diyos. Ang linaw, nagkakatugma yung Biblia at ang Quran. So, yaman. Ngayon, ang nalilis lang yung ang mga ngalan niyo. Yes. Masyaallah. Ayun, Yaman sinasabi lang ko nila dito na ang dakilang pag-ibig natin kay Jesus, kung talaga minamahal natin si Yan. Jesus Christ, Kung tutulad susundin si natin Jesus. siya Bakit? Anong sabi niya Ang hindi tumutupad sa aking mga salita ay hindi umiibig sa akin. Ang salitang narinig ninyo ay hindi sa akin, kundi sa Ama na nagsugo sa akin. Pero nyo, kung iniibig nyo siya, susunod kayo sa sinasabi niya. Yan. Pero kung hindi nyo siya iniibig, hindi kayo susunod sa sinasabi niya. Kaya magtaka kayo kung yung mga ngaral nyo, iniibig ba talaga sa Jesucristo? Opo. Pahabol na pagbati po kay Sister Amira Hernandez Gallegos. Nanonood po siya. May tanong po siya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabi niya, mga bro, naswabe. Wala pa bang anak si Brother Yusuf? Ba't gano'n na tanong? Para po sa kalaman ninyo, sister, kung gusto niyo magkaanak. Kaya, subhanallah. Si Brother Yusuf po, may anak na po siya. Meron na po siyang panganay na asawa. Meron silang isang anak, si Aisha.
Ano yan? Nanay ko yan. Nanay ko yan. Ah, Akala niya siguro nakapag-asawa na ako ng isa pa. Hindi pa, subhanallah. inshallah, kung lulubi ng Allah, ay magkakaroon kayo ng pangalawang manugulang. Nanay, kayo pala yan. Manugang, inshallah. Masya Allah, tabarakallah. Si nanay pala yun. Nanay, assalamualaikum po sa inyo. Si brother, may dadagdag si brother. Ito lang, no? A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doon po sa ating mga kapatid sa Islam, sa ating pong Ustad Ahmad Barcelon at kay Ustad Abdullah Masangke. Bro, no, maidagdag ko lang doon sa doon sa ating tinatalakay ngayon, ano. Yung ito nga, isa sa mga sinabi ni Propeta Isa alaihi wasallam dito sa Matthew 5:17, ano. Huwag ninyong isiping ako'y naparito upang sirain ng kautusan o ang mga propeta ako'y naparito upang hindi upang sirain kundi upang ganapin. Yun ang ibig niya sabihin doon. Oo, sapagkat katotohanan sa 18 naman, sapagkat katotohanan sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mga wala ang langit at ang lupa at ang isang tuldo ko isang kudlit sa anuang paraan na hindi mawawala sa kautusan hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay. Isipin mo yung bro, no? Ibig sabihin, hindi pala talaga mapapalitan yung mga kautusan ayon sa kanya. So, saan ang galing yung mga utos na yon? Itong mga ginagawa ngayon itong mga ibang sekta ng relihiyon na ito o kung ano pa man, yung mga kagaya ng kung ano ginagawa nilang ritual eh. Marami, may mga nagdadasal sa patay. Ito nga, may isang akida rin tayo nakikita na ganito, mga naniniwala sa tinatawag na astrolohiya. Actually, ito hindi ito isa ito sa mga pamumusong dun sa tauhid ng sa kaisahan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ano. Oo. Doon lang ipinaalam ng ni Propeta Isa alaihi wasallam na wala talagang higit talaga kundi ang Allah Subhanahu wa Ta'ala lamang. Mismong siya nga parang ito nga dito sa isang binanggit niya, no, yung ang lahat ng bagay daw talaga namang galing sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ito nga sa kanya sa John 13:3, ang sabi, si Jesus sa pagkakatalastas na ibinigay na ng Ama. Ito yung bro na yung ibinigay tawag na ito yung ibinigay na siya kay Judas Iscariote ng Diablo, di ba? Oo, si Jesus sa pagkakatalastas na ibinigay na ng Ama o ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang lahat ng mga bagay sa kanya mga kamay at siya'y nanggaling sa Diyos. Isipin mo, inna lillahi, nanggaling sa Diyos at sa Diyos din paparoon. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Subhanallah, di ba? Yun mismo kay Propeta Isa, binabanggit niya na ano pa yung mga dapat mong gawing ebidensya, di ba? So, matigas na lang ang ulo mo pag hindi ka susunod. Yun yung isang may papayo lang natin sa mga kapatid. Ito nga po nalalapit itong kanilang paggunita sa tinatawag na Kwaresma o do sa pagkamatay ni Propeta Isa alaihi wasallam. Ito po binabanggit na po namin itong mga sitas ng Biblia na ito. Ngayon kung hindi po ninyo ito pakikinggan, nasa sa inyo po iyan. Ito po naman aming pagmamalasakit at pagmamahal na rin sa inyo, inshallah, na dumating sa inyong puso ang aral ng Islam. At kami nga po, sa totoo lang, chill lang kami, kumbaga, hindi kami natatakot din sa mga itong tinatawag na itong dumarating na epidemya sa ngayon, bro. Dahil unang-una nga, kung si Propeta Isa alaihi wasallam nga naniniwala sa qadar, kung ano yung itinakda ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, kung paano siya mag-a-ascend sa langit o yung kung kailan siya ipagkakanulo ni Judas Iscariote, ito ibinigay naman ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ngayon na itong epidemya na ngayon, isang biyaya ito para sa ating mga mananampalataya at parusa naman ito doon sa mga sumusuway sa kanya. Kaya kita mo naman ang takot, bro. Yung takot, subhanallah. Talagang yung takot nila, hindi ko alam kung saan sila natatakot. Natatakot ba sila automatic ba pagka yung nagkaroon ka ng sakit na yun ego ka na kaagad, di ba? Yun yung isang kung kayo lang maniniwala mismo sa sinasabi ni Propeta Isa alaihi wasallam, wala na silang pangamba, bro. Wala na silang pangamba. Bro, yung sinasabi nilang pagkamatay ni Jesus inaligtas na sila. So ano ba dapat nila katakot, bro? Yun nga Kaya nga, at bakit kayo magmamadali tumatakbo ka? Anong gagawin niyo sa alcohol? Iinumin niyo ng iinumin yan? Ipaliligo niyo ba yan?
samantalang sa pag-aaral, hindi basta napapatay ng hindi siya napapatay ng basta-basta ng alcohol. Oo. The fact na binigay ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na immune system lang natin. Alam niyo yung stress at saka yung pag-aalala, yung anxiety, makadadagdag yan sa pagbagsak ng immune system ninyo. Oo. Sa totoo lang, isipin niyo po ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagpauna, 'di ba, yung tungkol do sa taon, bro. Isipin mo 'yun, ha. At yun nga, talaga naman kung wala rin naman sa kahalalan ang pagiging propeta ng ating Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi niya yun malalaman. Hindi ibibigay yun, hindi yun para magsabi ng kasinungalingan na ito nangyayari sa ngayon, sa panahon ngayon, bro. Isa talaga namang isang nakakapagbabagabag doon sa mga hindi doon sa mga hindi nananampalataya. O kaya although bilang tao nagkakaroon ng mga pag-aalaala, pero inshallah kung kung kakapit lang kayo mismo doon sa sinasabi ni Propeta Isa alaihi wasallam, yang lahat ng kaba ninyo na yan, lahat ng takot ninyo, kasi kadar-kadar yan eh. Sabi nga ni Propeta Isa mismo dito sa Biblia na nagsasabi niyan, di ba? Lahat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, ang lahat ay nanggaling kay Allah at kay Allah ay babalik, di ba? Yung ganun lang po. So, pag tinamaan kayo, na lang, tadhana yan kung aabutan kayo ng kamatayan sa ganyan. Yan po talaga namang so nakatatakot man para sa kanila, pero Pag tinamaan kayo, doble yung ibada. correct. Isa yun. Pag tinamaan, doble yung ibada. Ayusin mo. Yun ang Wala. Sige po, brother. So, kay Mami Amira. Pasensya na po, mali pagkakaunawa ko, naka-abbreviate. So, yung ang tanong pala na, wala pa ba yan yung anak ko na si Yusuf? Nagugulat po kasi ako, marami kasi nag-aangat sa, sa anak niyo, marami nag-aangat dito. Marami nag-PPM sa akin, kaya lang, nililihim ko na lang. Tsaka talagang bro, isa sa pinaka mabisa talaga sa atin, yung dua. Oo, isipin mo mismo si Propeta Isa nga Si Propeta Isa alaihi wasallam. Nananalangin siya sa Lucas 6:12 nga, tingnan mo. At nangyari ng mga araw na ito na siya nagpasabundok upang manalangin at sa buong magdamag ay nanatili siya sa pananalangin sa Diyos. Ibig sabihin, nananalangin siya sa Diyos, hindi siya Diyos. Hindi po pwede manalangin yung Diyos sa kapwa niya Diyos. Subhanallah. Kung Diyos ka, bakit meron ka pangangailangan? Yun. Humingi ka pa ng tulong. Kaya nga, So, ibig sabihin, human weaknesses to, bro. Yung kalaan ng tao yan. Tsaka yung tinatawag na kababaan ng loob ni Propeta Isa, yung pagpapasakop niya o yung pagtanggap niya sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mashallah. Yun lang. Tapos sasabihin nung ang paniniwala nga nung iba Diyos nga siya. Hindi po pwede. Malabo po. Opo. Yun ang Hindi, mali ka dyan, bro Meron tayong problema Kasi yung mga born again, yung mga born again na yan ang pinakamatinding kasi meron sila pinanghahawakan ng isang verse. John 10:30. Ako at ang Ama ay iisa. Paliwanag nyo nga yan. Nakakainis kasi. Hindi nga pwede Hindi nga pwede. Ayun nga po, ito yung kahulugan na Sheikh Haib. Sige. Binabanggit sa Bible na ang Diyos ay hindi author ng confusion. Ako at ang Ama ay iisa raw. Yan ang pinagmamalaki. Una sa lahat, pag binasa mo yung context ng John 30. Yan. Yes, pag binasa mo yung context niyan, atras ka pababa, ang tinutukoy dyan, nagkakaisa. Hindi, atras ka muna pababa para malaman saan sila nagkakaisa. Then, pag kinuha mo yung mataas, yung sumunod na verses, pinapatunayan dyan, sila ay nagkakaisa sa layunin ng pagtupad sa kautusan. Yung pagtupad sa matuwid na landas, doon sila nagkakaisa. Pagsunod. Yes. Mga tupa ni Jesus. Yes. pinatay nila yung bersikulo ng Biblia, ligaw na sila. Kasi ang binasa lang nila yung John 10:30 Ako at ang Ama isa. Kaya nga tanong ng ating ustad saan nag-iisa? Saan sila nag-iisa? Saan sila sinabi nag-iisa? yun? Saan sila nag-iisa? Basahin nyo ngayon yung 27, 28, 29. Yes. Basahin nyo yan. Apo. Kayo tingnan nyo kung saan sila iisa. Hindi yung isa sa pagkadiyos. Wala naman siya sinabi. Tsaka linaw ng sinabi ni Jesus. So, tatanungin ko ulit si Jesus. So, John 14 verse 28. Baka makulitan na yan. Oo nga
ang sagot ni Jesus, paulit-ulit niya sinasabi, sapagkat higit na dakila ang Ama kaysa sa akin. Higit na dakila. So paano sila magiging isa kung mas higit ang Ama sa kanya? Very clear po yun. Pangalawa, sinabi nga po ni Brother Art, Brother Muhammad, ano po, na ang mga naniniwala, yung mga Kristiyano, very alarming sa nangyari sa coronavirus. Paano? Hindi kayo sumusunod sa utos ni Jesus eh. Kung sumusunod kayo, hindi kayo matatakot. Sabi ni Jesus sa Biblia, kung sumusunod kayo sa kanyang utos, ito yung nagbibigay ng at alam kong ang kanyang utos ang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Sabi ni Jesus sa banal na Biblia na sinasabi nila, ang utos daw ng Diyos ang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Eh bakit kayo takot? Kasi mamamatay kayo. Kasi nga, hindi kayo sumusunod sa utos ni Jesus. Yun lamang po, bro Art. Yun nga bro, mabigyan natin ng emphasis yun dito. Ito ang binabanggit dito sa Mateo 5:18, no? Sapagkat katotohanan ng sinasabi ko sa inyo hanggang sa mga wala ang langit at ang lupa, ulitin lang natin, ng isang tuldok o isang kudlit sa anumang paraan na hindi mawawala sa kautusan hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay. Isipin niyo to bro, no? Eh paano ngayon yung sinasabi ni Pablo do sa kanyang mga aral? So ganito po yun. Mahigpit na po sinasabi ni Propeta Isa alaihi wasallam, nagpapauna na siya ayon kay Mateo, ano po, no? Mismo ito ayon din to sa isang apostol ni Propeta Isa o kasama niya sa pangangalat ng ebanghelyo, no? Tapos yung sinabi ni Apostol Mateo kukontrahin ni Apostol Pablo. So, alin ang paniniwalaan dapat ng mga Kristiyano diyan? 'Di ba? Unang-una, ang sinabi ni Propeta Isa, hindi mawawala yung kautusan. So, ang ginawa naman ni Apostol Pablo, gumawa siya ng sarili niyang kautusan ayon daw kay Propeta Isa. Subhanallah, ang lahat ng propeta sa totoo lang po at lahat po ng pagpapahayag pinadadaan po kay Injil Jibril alaihi wasallam. Magsimula kay Propeta Ibrahim hanggang kay Propeta Isa hanggang kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi ba bro, ito yung observation natin Pati yung pagpapahayag do ipanganganak si Propeta Isa alaihi wasallam, 'di ba, nung ipinahayag din siya ipinahayag din yung kanyang pagkapanganak kay Maria o kay Ina Mariam. Yung pagkakaano na yun. Kaya paano mangyayari? Ang sasabihin ni Pablo na yung mga kautusan na yun, kautusan galing kay Propeta Isa. Samantalang, ang higpit-higpit na sinasabi ni Propeta Isa, kautusan, ibig sabihin, yung mga nauna pang utos. So, walang dapat na baguhin. Ano ngayon yung sinusunod nilang pananampalataya sa ngayon? Sabihin bro, yung sinusunod ng isang Kristyanuhan ngayon, yung kautusan ni Pablo mismo. Correct. Bro, yung pagsamba kay Jesus. Ang sinasabi nila rito, meron pang meron pa bro na meron pang mga banat na ganito yan inamyendahan. Yes. Yung 10 utos daw inamyendahan. Pero mismo si Propeta Jesus, sinasabi niya, nung dumating siya, hindi niya sinasabi niya na hindi niya babaguhin ng walang kautusan. mababago at Kasulatan, mga propeta. Nagbigay tayo ng example ng nabago na kautusan. Ayun, kagaya ng sinasabi, lahat daw ng pagkain nililinis na kasama na yung baboy. Hinahanap ko yung bro, yung versikulo na yun. Samantalang sabi ni Jesus, di siya kumakain ng baboy. Oo. At di ba, ang ginawa niya, Sumusunod sumusunod siya sa kautusan. So, ano yung mga kautusan dapat na hindi mawala? Yun yung mga naunang utos. Di ba sabi nga, isang kudlit o isang tuldok man, hindi yan Actually mababa. bro, ang nilalabag mismo ng mga kababayan nating Kristiyano ay yung paglabag mismo sa kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala na pinakamalaking kasalanan sa Islam. Correct. Actually sa atin sa Islam, pwede natin makain ng mga pinagbabawal na iba, ang baboy. Kung sa panahon na talagang wala ka na makain, Correct. yung alak, pwede mo itong gawin Pero yung nalalabag mismo ng mga kababayan nating Kristiyano, yung pinakamalaking aral pa sa kanila mismo yung paniniwala sa nag-iisang Diyos. Kasi bakit? Nagturing sila kay Jesus bilang Diyos. Correct. Na bilang propeta lamang sana. Na mismo sa kanilang kasulatan, diyan nakasulat. So bro, yun nga, sinasabi natin bro, no? Ang dami, actually, maraming ginagawang kabutihan yan. Kaya sabihin natin na sila ay nag-musrik sila, nagtatambal sila sa pagsamba. Meron silang mga kabutihan ginagawa. Kaya lang ito yung gusto natin paalam sa kanila na
napapawalang saysay po yung mga mabuti niyong gawain. Kasi bakit? Hindi tinatanggap ng Diyos eh. Kasi bakit? Ang inyong mga gawain ay nakatutok lamang para kay Propeta Jesus. Ibig sabihin yung sinasabi nating niyat, yung ating mga intensyon. So ibig sabihin sila, kapag gumagawa sila, alang-alang kay Propeta Jesus, hindi alang-alang Diyos sa sinasamba mismo ni Propeta Jesus Opo. sa lumikha. So paano nga tatanggapin ni Allah subhanahu wa ta'ala? Sabi nga ni Allah sa Quran, sa Quran sabi sa araw ng paghukom, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Sabi ni Allah doon sa Quran, no, pagdating sa araw ng paghukom, kami ay tutungo sa mga gawain ng kanilang pinagagawa. At itong mga gawain nito ay gagawin lamang namin nagkalat na alikabok. Bakit? Kasi unang bro, sa atin alam natin bro na ang gawain ay meron dalawang kondisyon nan bro. Unang-una dapat nandiyan yung tauhid ni Allah subhanahu wa ta'ala, ikhlas. Ibig sabihin ang gawain pagsamba o gawain kabuti na ginagawa mo ay para lamang doon sa tunay na Diyos. Hindi kay Jesus ha. Doon sa sinasamba ni Jesus, doon lamang. Ayan ang unang kondisyon para maging katanggap-tanggap ang gawain mo. Yung pagkilala at pagsamba lamang sa nag-iisang Diyos. Ibig sabihin, inaali mo lamang yung gawain mo doon sa nag-iisang Diyos. Pangalawa bro, dapat ang pamamaraan mo ay sa pamamaraan ni Propeta Muhammad, ng pamamaraan ng ni Jesus. Yes. Kung panahon ka ni Jesus, nabuhay ka, dapat ang pamamaraan mo, panahon ni Jesus. So paano siya nagdasal? Nagdasal si Jesus na nagpapatirapa. So yung panahon ni Propeta Jesus, alam natin, yung meron siya mga tagasunod, ang kanilang pamamaraan, ipagpapatirapa rin. Oo, yung pananalangin no, sa nag-iisang Diyos. So ibig sabihin bro, pag hindi mo nakuha yung dalawang kondisyon para tanggapin ang mabuting gawain, sayang. Ito yung sinasabi natin na walakad uhiya ilayka wa ilalladina min qablika la an asrakta wala batan na amaluka wala takunan namin al khasirin. Sabi dito ni Allah sa Quran, katotohanan na ipahayag sa iyo at napahayag bago ka pa sa mga nauna na kapag ikaw ay magtatambal ng pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala ay pawawalang saysay namin ang inyong mga buting gawain at sa kabilang buhay kasama kayo sa mga talunan. Ito bro yung sinasabi natin, sayang bro eh. Kaya inshallah, ito panawagan natin, no? Tayo dito, dati tayong Christian, na nag-aral talaga tayo, na base lamang yung pinag-aralan natin kung paano yung katuruan mismo ni Propeta Jesus. Kaya nga sinasabi natin na hindi tayo masyadong naghihirap nung nag-Muslim tayo. Dahil bakit? Inilagay natin si Propeta Jesus dapat niyang paglagyan bilang propeta ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya hindi tayo nahirapan, alhamdulillah. Ayun nga yung gusto kong itanong brother yung sinabi mo po na kinikilala nila na ang Diyos ay si Jesus. Samantalang ito'y taliwas na ang turo ni Pablo, si Jesus daw ang Diyos, napasama sa tatlong Trinity, na tinanong ko ulit si Jesus sa Bible. Napakalinaw hindi naman tayo. Hindi naman tayo si Jesus sinasagot niya yung katanungan ko Hindi naman tayo ignorante at marunong tayo mintindi ng Tagalog. Kailangan kasi pag sinabi ni Jesus, Yes. sa loob ng Biblia, ay wag yung pari natin, yung pastor natin. Oo. Ang tanongin natin, si Jesus mismo sa sinabi niya sa Biblia. Ayun nga kasi doon ako naguluhan. Ang sabi, si Jesus daw ang Diyos. Samantalang may binabanggit si Jesucristo. Ano sabi niya? Sumagot si Jesus, ito ang pinaka-importanteng utos. Hindi po kami ignorante sa Tagalog. Ano po, alam namin, marunong kami mintindi. Ganun din kayo. Pinaka-important. So wala nang mas importante pa dito. Wala na. Ayun nga, dinudugtungan ko yung sabi ni Bro Abu Muad, pinaka-important. The most important thing na utos, commandment. Ano po 'yun? Wala nang mas pinakamahalaga pa. Pangulong utos, yun nga po, sabi, pakinggan nyo, sa mga kababayan ko, mga taga-Israel, pakinggan nyo ano yung pinaka-importanteng utos? Sabi ni Jesus, ang Panginoon nating Diyos ay iisa. Bire mo, brother, ang sabi ni Jesus, Pangulong utos, ang Panginoong nating Diyos ay iisa. So, ibig sabihin pati siya may Diyos. Bagay na kasinungalingan na sinasabi ni Pablo na si Jesus daw ay Diyos, samantalang the most important na commandments na nakapaloob na nanatili ngayon sa Bible, na nag-i-exist sa Bible is ang pagkilala sa nag-iisang Diyos. Pati si Jesus na tinuturing niyo pong Diyos ay kumikilala rin, kagaya namin mga Muslim na may iisa lamang na Diyos. Ayun po. Brother. Bro, alhamdulillah. So, brother Art, alhamdulillah. Ano masabi mo? Yung isa pa mga yung isang misconception sa amin sa Islam, ito rin naman nung ako'y nasa ibang pananampalataya pa. Ang naging misconception kasi sabi, ginodiyos nyo kasi si ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yung pala mali.
Maling-mali itinuturo ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung ano yung mga utos na ibinigay sa propeta, ibinaba sa mga propeta hanggang kay propeta Isa, hindi niya yun binali. Itinuloy niya yun. Hindi niya sinabi na siya yung pagdating ng ikalawang paghuhukom ng pagdating ng araw ng paghuhukom siya ang maghuhukom. Hindi. Ibinibigay ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang lahat ng karangalang iyon sa ikalawang pagbalik ni propeta Isa alaihi wasallam. Yun yung isang at saka talagang tayo naniniwala tayo sa paraiso. Yung paraiso nasa itaas yan. Dahil unang-una, kagaya nga ng isa sa mga naging katanungan ko, kung hindi totoo ang langit, bakit, paano, o saan nagpunta si Propeta Idris o si Propeta Enoch? Isa yun, yung kanyang pag-angat sa paraiso at ang pag-angat din ni Propeta Isa alaihi wasallam. Yan yung mga naging isa sa mga nagtulak sa akin para aralin ng husto ang Islam. So, yung pong mga kababayan, mga kapatid, ang maipapayo po namin sa inyo, aralin ninyo, tignan ninyo kung ano yung sinasabi talaga sa Biblia, kung ano yung pinakamahigpit na utos ba. Ano ba yung sa 10 utos, kung ano yung binibigyan ng emphasis. Mas mahalaga pa to sa 10 utos. Correct. At saka, yun yung isa sa sinasabi nga natin ano ba yung ibinaba na utos? Lahat ba yun? Itatanong natin sa sarili natin, yung ba sa 10 utos na yun, meron tayong nagagawa roon? Unang-una, alin? Yung huwag ka magkakaroon ng Diyos maliban sa akin, di ba? Muslim ang tumutupad. Yan, isa yan. Yun na lang araw ng pangingilin, bro. Yung tinatawag na yun na lang araw ng pangingilin o yung sinasabing pag-aayuno. Ito, nandito sila. Pumasok sa kanila yung tinatawag na araw ng pag-aayuno. Nagsimula sila nung tinatawag na Ash Wednesday. So, doon yung panahon ng Kwaresma. Meron ba nag-aayuno sa kanila o nag-abstain lang sa karne? Nagmumunggo sila, bro. Munggo, pero may halong. Chichirang baboy. Actually bro, kanya-kanya sila interpretasyon dyan sa pagkain ng karne, no? May kanya-kanya interpretasyon sila dyan, no? Kasi nag-aayuno rin daw sila Kaya lang, meron sinasabi, nag-aayuno kami pero hindi kami kumakain ng hard, pero tubig okay lang. So kabaligtaran naman dito sa atin sa Islam, no? Na sa pag sinabi na hindi tayo talaga kain, total abstaining from food, drinks, saka sexual intercourse. So ito yung belief, ang paniniwala natin pagdating sa pag-aayuno at mga gawain natin. So Brother Yusuf, inshallah, meron ka bang may dadagdag? Tsaka ganun din naman ang ginawa ni Propeta Jesus, di ba? Oo, nag-ayuno siya. Nag-ayuno siya ng 40 days. 40 days. Wala pa nga siyang kinain na tubig. Kinain siya na pagkain, tsaka inom talaga. na tubig, di ba? Totaling Wala talaga. total abstaining talaga, no? Dahil sa mahabagin ng tagapaglikha, binigyan sila ng magaan-gaan na pag-ayun. Correct. So ibig sabihin bro, yan Hindi yung yung mga magmumunggulan. yan yung mga nakasulat sa kanilang kasulatan sa Biblia nga na hindi naman talaga nila totally nasusunod. Kasi wala kang mababalitaan na nag-ayun ng 40 days kagaya ng pag-aayuno ni Propeta Jesus. Kasi bakit bro? Kasi hindi nga nang malinaw kung paano talaga mag-ayuno. Na hindi kagaya sa atin sa Islam, talaga may kautusan paano tayo mag-aayuno, kung ano oras natin sisimulan at ano oras natin tatapusin yung pag-aayuno na yan at ilang araw tayo mag-aayuno. Saka yung mga mismong araw, bro, ng pag-aayuno. Hindi nila alam. Hindi nila alam. Hindi kagaya sa atin, meron tayong Ashura. Oo. Di ba? Talagang actually ang pag-aayuno natin talagang nasa buwan ng Islamic calendar. Correct. Kaya ang month of Ramadan talaga. Nakakalendaryo na. Nasa kalendaryo natin yan. So tayo talagang nakikita natin dito sa Islam na talagang napakaswerte natin, napakapalad natin. Bro. Talagang ating mga ginagawa ay talagang alam natin nakatanggap-tanggap kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kasi bakit? May basihan. Ito ang dapat gawin ng ating mga kababayan. No? Dapat ang lahat ng gawain nyo, ng mga sinasabi nyo mga gawain pagsamba, dapat may makikita mismo yan sa kasulatan nyo para maging katanggap-tanggap. Na ipinag-uutos yan sa inyo. Actually bro, sasabihin natin diyan bro, ang mas kinikilala nila na sinusunod nila si Pablo kaysa kay Propeta Jesus. Kasi si Propeta Jesus nagtuturo pagsamba sa nag-iisang Diyos, pero si Pablo, ang tinuturo niya ay pagsamba kay Jesus. Taliwas talaga. Pagka pumasok sila doon sa aral ni Pablo, bro, wala na, ligaw na sila. Laglag sila ron. Meron nga akong ito, dalawang relihiyon noon na inaral ko rin. Na actually, ang pagkakakilala nila talaga dito si Propeta Isa alaihi wasallam may tao din. Kaya lang, ang tinanong ko, naniniwala ba kayo sa aral ni Pablo? Naniniwala. Sabi ko, sige, kalas, tama niyan. Kasi, ang paniniwala ni Pablo, ang doktrina ni Pablo pagdating kay Propeta Isa alaihi wasallam, Diyos Oo. Di ba, bro? Pablo, oo. Diyos siya So,
ano yan, kaya ngayon sa gawa 2028, may pinagtalunan pa dyan eh. Yung sa sali ni George Lamsa. Si George Lamsa, ang paniniwala niya is, ano yan, Diyos si Propeta Isa alayhi wasalam. Samantalang ang gawa, yan isa sa mga sulat ni sulat yan ni Pablo. So, pagka pumasok na kayo doon sa tinatawag na mawawala kayo sa tauhid. Pagka inano na ninyo yun, pagka doon kayo pumasok sa aral ni Apostol Pablo. Ito po bibigyan ko lang po kayo ng logic. Kung ang pagdating ni Propeta Isa alayhi wasalam dito, yung pangalawang pagbalik niya, hindi niya alam paano siyang nakausap ni Pablo. Tama bro, tama. Di ba? At nawala na ba ang tinatawag na pag-ano do sa anghel, yung pagbibigay kay Injil Jibril ng pagbibigay ng revelation doon sa mga doon sa mga ganung bagay. At mismo si Propeta Isa na nagsalita kay Pablo, di ba? Yun yung mga bagay na dapat ninyong aralin, mga kababayan, kung ano ba ang katotohanan doon sa tinatawag na yung ebanghelyo ni Pablo. Yes. Yun po ang aralin ninyo. Kapag ka po kayo naniwala na ro sa ebanghelyo ni Pablo, laglag na po kayo ron. At yun nga po, bro, madagdag ko lang una sa lahat, kilalanin niyo kung sino si Pablo. Sino ba si Pablo? Siya ay pinadala ng isang hari upang anong gawin? Persecute yung mga tagasunod talaga ni Jesus. Tagasunod ni Jesus, which is hindi siya magtatagumpay, kaya gumamit siya ng isang tinatawag na diversion technique. Hindi siya magtagumpay sa ganung way, ginamit niya yung ganyang paraan para masira si Jesus. Masira yung tamang aral ni Jesus, ginamit niya mismo si Jesus. It is a diversion. Kaya nga bro, sinasabi ng ibang mga apostol na umaayon do sa aral mismo ni Propeta Isa alayhi wasalam, pinutol niya lahat yung bro. Inano niya yun. Lahat yun, binago niya. Kumbaga kasi, kung ako panahon na yun, kunwari ako si Apostol Mateo, at nakita kami ni Pablo, alam ko si Pablo ay mamamatay tao, pinapatay niya yung mga ba't ako magtitiwala sa kanya unang-una? At bakit ko ibibigay sa kanya yung mga ginawa kong ebanghelyo, di ba? So ba nala, hanggang mamatay na lang ako. Kasi unang-una, doon, sinabi niya, pinagkalat-kalat niya na eh. So, saan niya pinagdadampot yun? So, ibig sabihin bro, fire? so bro, hindi magkasalungat ang katuruan ni Pablo sa katuruan ni Propeta Jesus. Exactly. Kaya ibig sabihin bro, ang katanungan natin doon sa ating mga kababayang Kristiyano, sino ang dapat nila sundin? Si Pablo o si Jesus? Yes. So kasi kung kailangan natin ng kaligtasan, sino susundin natin? Si Jesus bilang propeta na talaga isinugo ng Diyos para sa bayan ng Israel o si Pablo nang napanggap lamang apostolis? Naggamit ng diversion technique para iligaw. Para iligaw. Kasi alam ko bro, si Pablo mahal niya ang mga Romano eh. Yes. Kasi bakit? Kasi yung belief bro ng pagkakaroon ng anak ng Diyos, ito yung mga belief ng mga pagan Romans bro. Ito yung mga paniniwala nila, naniniwala sila na ang Diyos ay nagkaanak. Ito yung paniniwala ng mga pagano. Pag sinabi pagano bro, sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Yes. Ito yung belief. Ngayon, ito si Pablo, dahil mahal niya ang mga Romano, inadapt niya yung paniniwala nitong mga Romano nito. At ito yung mga itinuro doon sa mga sinasabing tagasunod ni Jesus. So ngayon, ito na nga. So ibig sabihin bro, diverted talaga yung kaya nga sa atin sa Islam bro, bakit sinasabi natin pag nagdarasal tayo, wala dolin, sa ating al-Fatiha na araw-araw, at yung mga wag nyo kaming itulad sa mga taong naligaw. Kasi bakit? Talagang sinasabi sa Islam na itong mga Kristiyano, talagang sinasabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ligaw sila. Definitely. Bakit? Kasi nawala nga yung turo ni Propeta Jesus sa pagsamba sa lamang sa nag-iisang Diyos, at ang kanyang sinusunod ay isa si Pablo na napanggap apostoles ni Jesus, ng Diyos, sabi niya, na siya isa apostoles na nagtuturo ng pagsamba kay Jesus. Na isang pinakamalaking kasalanan. Na kung tatanungin mga Hudyo, hindi talaga nila tatanggapin ang katuruan ni Pablo. Kasi tawhid sila mga ngayon. Monotheism sila bro. Si Pablo hindi nila tatanggapin yung katuruan niya. Actually bro, meron dito actually yung nalalabag ng mga kababayan nating Christian bro, kung pag-aaralan natin yung tawhid. Tawhid pagdating dun sa shirk. Sa shirk pala bro, yung pagtatambal, shirkul akbar. Ito bro, lumalabas dito, shirk at ta'at bro pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng pagsunod. Ibig sabihin, ang mga Kristiyano, sumusunod lamang doon sa mga sinasabi ng mga tagapagturo nila. So, inshallah bro, kung wala kayong sasabihin, may babanggitin lang ako dito sa Quran. Sinasabi dito ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, sa Surat at-Tawbah, chapter 9, verses 31, sabi dito ni Allah, ittaqadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah wal masihab na Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahu wahid la ilaha illahu subhana amma yusrikun.
Sinasabi nila ang kanilang mga ano raw, ang kanilang mga tagapagturo, mga Hudyo, mga doctors nila at yung mga kanilang mga pari ay for lords besides Allah. Ibig sabihin kinuha nila ito bilang kanilang Panginoon maliban kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. At si Jesus na anak ni Maria ay kinuha nila bilang Panginoon. Sabi dito ni Allah na ngunit si Allah Subhanahu wa Ta'ala ay nag-iisa lamang Panginoon. So ito bro, sinabi nung ni-recite ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, narinig to ni Adi ibn Hatim. Ito si Adi ibn Hatim bro, ito isa tong balik Islam bro, dati itong Kristiyano eh. So nung binanggit ito ni Propeta Muhammad na kayong mga Hudyo at mga Kristiyano, kinuha niyo ang inyong mga tagapagturo bilang Diyos maliban kay Allah. So sabi ni Adi ibn Hatim, mensahero ni Allah, hindi namin sinasamba sila. Sabi ni Adi ibn Hatim, sabi ni Propeta Muhammad, sinasamba niyo sila. Papaano po? Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi ba't yung mga ipinagbawal ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ay pinahintulot nila? At yung mga pinahintulot ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ay pinagbabawal nila? Opo, yun po ang katotohanan. So ganun ang pagsamba niyo sa kanila. So ibig sabihin bro, si Pablo na nagbago ng mga katuruan na dala-dala ni Propeta Jesus na pagsamba lamang sa nag-iisang Diyos at tinuro ni Pablo ang pagsamba kay Jesus, ibig sabihin, kung itong mga sinusunod ng mga tao ngayon, ang sinasamba nila yung kanilang mga tagapagturo. Yes. Hindi si Allah Subhanahu wa Hindi po. Ta'ala. Hindi Kasi sila bakit? sumusunod kay Jesus. Ito yung sinasabi natin, shirk at ta'a. Ito yung sinasabi natin, pagtatambal pagdating sa pagsunod. So paano tatanggapin ang mabuting gawain? Paano tatanggapin ang mabuting gawain kung kayo ay nagbibigay ng pagtatambal na pinakamalaking kasalanan kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, magbigay kayo ng pagtatambal kay Allah, tawagin nyo na si Jesus bilang Diyos nyo? Subhanallah, paano yung kaligtasan natin sa kabilang buhay? Alam natin na ang katuraan pa, simula pa kay Adan, hindi niya nakikilala si Jesus bilang Diyos. Isa lang yung sinasamba. Isa lang ang sinasamba niya. Dumating si Abraham, hindi niya kinikilala si Jesus na Diyos niya. Dumating si Moses, ang kinikilala nila ay nag-iisang Diyos, pero hindi nila kinilala na si Jesus ay Diyos. Sino So, lang nagbago niya, bro? Kaya, Si Pablo. si Pablo lang talaga, bro. So may Pag kita magulo natin, talaga bro. yung si Pablo. Kaya kung naghahanap po tayo ng kaligtasan, no, doon sa ating mga kababayan na nakikinig, kung naghahanap po tayo ng kaligtasan, nandito na po ang Islam. Yes. Na inimbitahan namin sa inyo na kasi sa Islam sinasabi po namin na wala nang pananampalatayang tatanggapin ng ating dakilang tagapaglikha na si Allah Subhanahu wa Ta'ala maliban sa Islam. Ang pagsunod, pagtalima at pagpasakop sa kalooban ng Hindi Islam. natin sila nire-recruit, bro, ha? Oo bro, hindi talaga. So inimbitahan lang natin sila na Bukod tanging ipinaparating lamang po namin kung ano po yung mga aral, na tunay na aral na binanggit ni Propeta Jesus dyan sa inyong Biblia at dito sa huling kapayagan na pinadala ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang banal na Quran. Inshallah, bro. Yun nga ang ano natin eh. Yun lang naman ang ating may papaabot sa kanila. Yun, sa pamamagitan nun, may pakikita natin sa kanila ang pagmamalasakit at pagmamahal. Tsaka yun nga po, ang lagi po ninyong itatanong ninyo sa sarili ninyo. Kasi doon sa mga nag-aaral sa Biblia, alam nila to. Na alam nila na kahit yung kumbaga, alam na nila pero sinusuway pa rin nila, naniniwala pa rin sila kay Apostol Pablo. Hindi po sa ako na may nagiging isang anti-Pablo, Ang kaaralan kasi bro, maling-mali eh. Ligaw talaga eh. Unang-una subhanallah, merong isang kapatid sa laman si Propeta Isa alaihi wasallam. Ito si Judas Tadeo. So, bakit pag tinatanong mo yung mga rito, itong mga kaparian, nagkaroon lang ako ng tinatawag na awareness dito kay Judas Tadeo na makita ko yung eskwelahan ng St. Jude sa Malacanang eh. Doon lang ako, sabi ko, sino ba itong propeta na ito? Yung pala kapatid niya ito sa laman. Ibig sabihin bro, si Maria nagkaroon pa ng anak. So yun bro, yung kanya sa kanila yan yung belief ng mga Christian yan So, sa kanila. ang kinukuha ko sa kanila, bakit dadalawang pahina lang sa Biblia ang nagawa ni samantalang isa siya sa pinakapaborito ng pinakamalapit siya bro. Pinakamalapit siya, subhanallah, pinakamalapit. Bakit dadalawa lang ang pahina ng tinatawag na isinulat ni Apostol Tadeo. Samantalang si Pablo bro, hindi naman niya inabot si Propeta Isa alaihi wasallam. Pero subhanallah, nakita mo naman kung yun. Ito po yun nga yung sinusundan ng lahat ng mga naniniwala do sa pagka-Diyos ni Propeta Isa alaihi wasallam.
doon na sumusunod sa aral ni Pablo. Hindi na doon sa aral ng mga propeta, hindi na rin mismo sa aral ni Propeta Isa alaihi wasallam. At kung ano ipinahayag ni Propeta Isa alaihi wasallam doon sa mga kanya mga disipulo o apostol na kasama niyang nangangaral nung araw. Tsaka ano bro, no? Kung mapapansin natin, no? Nung si Pablo, si Pablo ay maraming idinagdag, yung mga sumunod na kanilang mga pinuno, marami din tinanggal doon sa mga kasulatan. Correct. Diba? Oo. Kagaya ng Barnabas, yung Tomas, Correct. yung gospel ni Tomas, di ba? Nawala yan sa Biblia. Yung ginawang apokripa. Mm. Ginawang apokripal yan. Yung, Actually, kung ano sila dyan, medyo tawag na ito, mahigpit sila sa pag-aaral ng, hindi naman tayo mga theologist, ano? Pero makikita mo yan, originally, 80 books yan, tinanggal yung 6, naging 72, and then from 72, tinanggal na naman yung 6, naging 66. And then, ng 1945, biglang nakuha yung Dead Sea Scrolls, nataranda na naman ng Vatican kasi. Ibig sabihin bro, pagdating sa kasulatan nila, dagdag bawas ang nangyayari. Correct, Or oo. pagbabawas. Kasi tinan mo, Pagbabawas. sino bro sa ating mga tao ang merong karapatang magbawas kung tinuturing nyo ay kasulatan ng Diyos? Correct, Sino oo. sa atin? Wala. Di ba? Isang kalapastangan. O isang kalapastanganan na isang aklat na sinatuturing yung banal, Inirespeto nila. ibabawasan nyo. Kung At inire-respeto. ano nyo nalaman na ito ay hindi kasi kaya doon nagkaroon ng bawasan kasi nakita nila na ito ay hindi do salita ng Diyos. Sino ka? Magsasabi na hindi salita nga ng Diyos yan. Tama. Tsaka bro, kung ilalabas sana ng mga pinuno nila, no, yung mga inalis nila na yan, doon yung magpapatunay na ang Oo. totoo talaga ang sinasabi ng Quran, Oo. 'di ba? Na tao lang si Jesus, hindi sa talaga. Diyos. Talaga, totoo. Yun nga. Yun nga po bro, sa pag aalis po nila ng mga kasulatan, sinasagasaan po nila yung katanyagan ng Panginoon. Bakit sabi ng Panginoon, hindi mo ba nalaman o kaya hindi mo ba narinig? Ang Panginoon ay walang hanggang Diyos, ang lumikha ng mga wakas ng lupa, hindi siya nanlalata o napapagod man. Walang hanggan ng kanyang kaalaman. Tapos babaguhin mo yung salita niya. Ang kaalaman niya walang hanggan eh. Oo. Tsaka bro, mapapansin mo dyan sa kasulatan, talagang meron siyang mga contradiction talaga. Yes. 'Di ba? Makikita mo. So paano natin masasabi na ang isang kasulatan na mula sa Diyos ay magkakaroon ng contradiction? Sabi na nga natin, bro, God is not the author of confusion. Actually, meron sinabi rin din sa Quran, no, bro, kung doon nagkakamali, sabi doon ni Allah sa Quran, afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katira. Sabi niya, hindi ba nila pinagmumuni-munian ng Quran? Kung itong Quran ay mula sa iba maliban kay Allah, makakatagpo ka rito ng mga pagkakasalungatan. So ibig sabihin bro, tayo mga Muslim talagang sisigurado natin at pag pinag-aaral natin ng Quran, talagang hindi ka tayo makakatagpo ng kasalungatan diyan talaga sa ating kasulatan. So ibig sabihin bro, ito na yung huling revelasyon sa sangkatauhan na talagang dapat mong pagbasihan ng iyong mga pananampalataya at mga gawaing pagsamba. Kasi kung babase ka pa rin doon sa mga gawaing pagsamba ng sa mga naunang kasulatan, ito yung sinasabi natin bro na hindi natatanggapin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi sabi ni Allah, inna dina indallahil Islam. Katotohanan, ang reliyon para kay Allah ay ang Islam. So yun na bro, masasabi natin sa bro. Tsaka ano bro, no, hindi para sa isang tinatawag na Almighty na gumawa pa ng isang anak na mamamahala doon sa mga nilikha niya. Bro. Diba? Dito pinapatunayan ito ng Quran, no? Sabi sa banal na Quran na sa Suratul Maryam, aya 34 hanggang 35. Yung si Jesus, anak ni Maria, ang salita ng katotohanan na kanilang pinagtatalunan, hindi angkop kay Allah na kumuha ng anak, kaluhalhatian sa kanya, kapag siya ay magtatakda ng isang bagay, kanya lamang sasabihin dito, maging, o yung kul, payakun. Oo. So Diba? malinaw talaga bro. At pinalinawan pa yun ng Allah subhanahu wa ta'ala patungkol po kay Jesus na sinasabi po niya na indeed, the example of Jesus to Allah is like that of Adam. Na he created him from dust and he said to him, kun fayakun, at siya ay nilikha. Be, maging. Walang pagkakaiba. Yes, brother. Bago po matapos yung oras natin, O nga pala. pahabol po na pagbati kay Director Kuzaini Murtaba. Mashallah. Mashallah. Hello, Director. He is watching. Nagkasama po kami niyan, Director. Kumain pa kami sa street foods. Napakabait. Very humble person. Mataas ang kanyang katayuan pero napakababa Ito ng talaga kanyang bro ang pagkatao. tinuturo sa atin sa Islam. Yes. Hindi mapagkumbaba tayo. Yes, ganyan po Islam. yes. Kahit na sana mataas kang posisyon, no? Apo. Nasa gobyerno ka man o nasa Apo. pribado ka man Apo. trabahador. Apo. So
tinuturo sa atin yung pagiging mapagkumbaba. Huwag mo pagmalakihan kasi bakit? Ipinagkatiwala lamang sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala ang Yes. trabaho na yun at dapat mong gampanan niya ng merong pagkatakot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yes. Ganyan po ang katangian ng ating directorship. Masyaallah. Biro mo sa sobrang taas na director siya sa NCMF. Pero kumakain po kami street food. Allahu Akbar. Masyaallah, Masyaallah. subhanallah. So din makikita natin yung kababaang loob nating kapatid ni siya, gabayan lagi siya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Inshallah, amin. No? Tulungan siya sa kanyang mga task, sa kanyang mga gawain, no. Alhamdulillah, inshallah. Saka yun lang mga kapatid kababayan, bago po kami magtapos dito sa programa po ng ating mahal na Ustad Ahmad Barcelona, ito lang po, paalala lang namin, inshallah, ha? Saka Bro, kung may mga nasabi man po kami na nakasakit sa inyong damdamin, ay ito po yung katotohanan na nagmula sa amin. At kung meron man po natutunan, ay katotohanan ay ito ay nanggaling kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ako naman po, meron po akong pahabol po para sa mga kababayan na naghahanap na ng katotohanan. Ang Allah subhanahu wa ta'ala may niwika po siya sa banal na Quran. Ang sabi niya, Al-haqu min rabbika falatakun minal muntarin. The truth is from your Lord, so do not be among the doubters. Hanapin niyo po ang katotohanan na sinasabi ng Panginoon ninyo. Pag nakita po kayo ng kamalian, in fact, hindi po yan yung salita ng Panginoon. Search Hanapin the niyo po truth. yung katotohanan. Yun lang po yung aking advice. Yun nga bro, yan lang ang isa sa mga palatandaan, yung COVID na yan, ako po. Paalam na tayo, bro. Paalam na po kami, So hanggang dito na lang bro, sa ngalan po ng ating butuing Ustad Ahmad Barcelona na hindi na pumasok at ating mga kasamaan dito na mga swabe. so asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Ang sultan po